David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1771. Ang 10 masters ng sorcery ay nawala sa isang kisap mata, at walang natira pagkatapos ng kulog na pambobomba. Kahit na ang 10 magic master na ito ay wala man lang kakayahang lumaban at umiwas. Hindi nakaimik si Shizuo Zuanyei at tumingin kay David sa harap niya. At ang mga mandirigmang iyon ay nagsimulang dumagsa pagkatapos ng maikling pagkabigla at sinalakay si David gamit ang mga sandata mula sa bawat direksyon. Sinusubukan nilang gumamit ng mga taktika ng masa para isuot si David hanggang mamatay. Sa kasamaang palad, ang kanilang ideya ay tiyak na mali. Sa mga mata ni David, sila ay walang iba kundi mga langgam, at maaari nilang patayin ang isa sa isang tibak. Gaano man karaming tao ang mayroon, ito ay walang iba kundi ang paggamit ng 2 dagdag na espada. Ang Dragon Slaying Sword ay nagpapalabas ng uhaw sa dugo na berdeng kinang. Sa isang stroke, 12-dosenang mga mandirigma sa paligid ni David ay agad na nahahati sa 2. Sa lalong madaling panahon, ang daan-daang mandirigma sa plaza ay magiging napakakaunti na. Ang buong parisukat ay matagal nang nababalot ng dugo at sirang mga paa. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ng mga natitirang mandirigma. Kahit ang mind control ni Bushido ay hindi siya makatagal. Ang samurai ay hindi makayanan ang madugong amoy at nagsimulang magsuka. Ang ilang mga tao ay nagsimulang lumaya at tumakbo sa paligid na parang baliw. Ang iba ay tumalikod at nagsimulang tumakbo palayo ng walang takot na espiritu na mayroon sila ngayon. Sa sandaling ito, ganap na dinurog ni David ang espiritu ni Bushido. Nang makita ito, alam ni Shizuo Zuanyei na kung magpapatuloy siya sa ganito, matatapos siya, kaya kahit hindi pinapansin ni David, bigla niyang sinuntok si David. Si Shizuo Zuanyei sa islang ito ang pinakamataas na lakas ng Marquis Duo, na bahagyang mas malakas kaysa sa Kazuo Koaguchi. Ang suntok ni Shizuo Gen ay nagpakawala ng lahat ng kanyang lakas dahil alam niyang mayroon lamang siyang pagkakataong ito. Sa sandaling ito, si Shizuo Zuanyei ay parang baliw na toro, walang awang gumagalaw patungo kay David. Biglang tumalikod si David at sinuntok ito. Dumadagindong. Pagkatapos ng malakas na ingay, 2 malalaking puwersa ang nagbanggaan. Sa resulta ng banggaan, ang buong santuwaryo ay lumipad palayo sa isang iglap. Ang figure ni David ay hindi gumagalaw, ngunit si Noshima Zuo Zuanyei ay lumipad pabalik-balik. Si Shizuo Zuanyei ay bumagsak ng husto sa lupa at isang subo ng dugo ang bumulwak. Tumingin si David sa matayog na estatwa, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nalaslas sa isang iglap. Ang malaking rebulto ay pinutol sa gitna, at bigla itong gumuho. At ang itim na ambon ay lumipad palabas ng rebulto sa isang iglap, at pagkatapos ay lumipat patungo sa Zuo Zuanyei sa isla. Alam ni David na ang itim na ambon na ito ay ang kaluluwa ng isla, at gusto niyang gamitin ang katawan ni Shizuo Zuanyei. Hindi siya hinayaan ni David na magtagumpay, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay umindayog patungo kay Shizuo Zuanyei. Si Shizuo Zuanyei, na malubhang nasugatan, ay tumingin sa matulin na sword chi ni David at walang oras para umiwas. Paf! Agad na naputol ang ulo ni Shizuo Gen at itinapon sa malayo. Ang itim na ambon ay nanatili sa harap ni Shizuo Genji, at dahan-dahan ang itim na ambon ay namuo at naging hugis tao. Anak, ang lakas ng loob mong patayin ang mga supling ko. Tinitigan ni Dao Zuo Gen si David. Hindi lang ang mga inapo mo ang papatayin ko, kundi lilinisin din kita. Bahagyang ngumiti si David kay Shimasakin, na may kaluluwa lamang, mas madaling pakitunguhan kaysa sa Toyotomi Hideyoshi na iyon. Nakita ko na nagsimulang lumaki ang tiyan ni David, at pagkatapos ay humigop siya ng isang malaking subo, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang lumipat patungo sa isla sa isang iglap. Si Shimasakin ay isa na lamang na kaluluwa, at walang makakapidyo sa napakalaking pagsipsip na ito. Sa huli, diretsyong sinipsip ito ni David sa kanyang tiyan. Mabilis na lumiko ang heart condensation art at mabilis na pinino ang mga espiritu sa buong isla. Pagtingin sa mga katawan sa sahig, walang ekspresyon si David. Next house. Inalis ang tibak na pumapatay ng dragon, dahan-daang naglakad si David pababa ng bundok. At sa sandaling ito, pinaandar din ni Huang Mao ang kanyang karerang kotse sa tuktok ng bundok, tinitingnan ang mga tuod at belang mga braso sa buong bundok, dugong dumadaloy sa mga ilog, at bigla siyang napatulala. Bahagyang ngumisi si David habang dinadaanan ang dilaw na buhok. Ang ngiting ito ay nanatili sa alaala ni Huang Mao sa buong buhay niya. Sa isang araw, pinunasan din ni David ang 2 pang santuwaryo at halos patayin ang buong tao ng santuwaryo.
Sa madaling salita, sa araw na ito, ang hindi mabilang na mga mananampalataya sa isla ay nalito lahat dahil sinira ng iba ang mga Diyos na kanilang pinaniniwalaan, at ang iba ay sinira ang mga dambana na kanilang sinasamba. Kasabay nito, inutusan ni David si Fumio Watanabe na mabilis na magtayo ng mga dambana sa iba't ibang lugar, at ang mga estatwa ng mga Diyos na kasalukuyang nasa mga dambana ay pinalitan ni David. Kasama ang pagtataguyod ng pamilya Watanabe at ang propaganda ng ilang saksi, si David ay nakakuha ng malaking bilang ng mga mananampalataya sa napakaikling panahon. Dapat mong malaman na ang sikat na bansang isla ay lubhang kakaiba. Iginagalang lamang nila ang malakas. Kahit taga-Daxia si David, kahit na pinugutan ni David ng ulo ang libu-libong taga-isla sa isang araw. Ngunit itinuturing pa rin siyang Diyos ng mga ordinaryong tao dahil sa kanilang paningin ay isang malakas na tao si David. Ang balita ng pagkasira ng 4 na malalaking santuwaryo ng isla ay kumalat na parang apoy at hindi nagtagal ay kumalat sa buong kapuluan. Nagulat ito sa buong martial arts world ng isla na bansa. Kahit na ang mga matataas na opisyal sa isla na bansa ay nadama ang kabigatan ng sitwasyon at inimbitahan ang mga dakilang masters ng martial arts field ng bansang isla upang pag-usapan ang mga kontrahakbang. Dapat mong malaman na ang lakas ng mga dambana na ito ay isa sa pinakamahusay sa isla ng bansa, ngunit isang tao ang nawasak lahat sa isang araw. Ang gayong suntok at pagkabigla ay hindi kakayanin para sa maraming residente ng isla. Sa sandaling ito, sa bilya ni Watanabe Fumiya, si David ay naka-cross-legged at kinokontrol ang kanyang paghinga. Nakalulun ito ng napakaraming kaluluwang Valkyrie level sa isang hininga, kahit na mabisa ang concentration technique ni David, magtatagal ito para matuno ito. Pagkaraan ng 3 araw, dahan-dahang iminulat ni David ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng malawak na universo. Sa sandaling ito, pumasok sina Humazi at Laufan. Naramdaman ng paghinga ni David, bahagyang ngumiti si Humazi at sinabing, "David, muli ka bang pumasok sa pagkakataong ito?" Tumango si David, "Naabot ko na ngayon ang lakas ng isang third class na martial saint, ang espiritu ng mga matatandang iyon. Ito ay talagang isang magandang bagay, ngunit sa kasamaang palad ay napakakaunti sa kanila. Kung maaaring magkaroon ng 10 o 8 mga dambana sa isla na bansa, ang lakas ni David ay dapat na mas mabilis at mas mataas. Gusto mo pa bang lumunok ng higit pa? Sinira mo ang mga dambanang ito, at ang isla na bansa ay nabaligtad. Ngayon ang mga matataas na opisyal ng bansang isla ay nagalit, at ang martial arts world ng isla na bansa ay lalong nagagalit, at gusto kanilang sirain ng lubusan." Paalala ni Humazi. "Talaga. Ang galing, para mas maka-absorb ako ng power." Hindi nag-alala si David, masaya siya. Anyway, taga-isla silang lahat kaya hindi magalang si David. Ngayon ang kanyang 3 class na martial saint na kapangyarihan ay sapat na upang makayanan ang anumang bagay. "Mr. Chen, huwag kang masyadong optimistic. Nabalitaan ko na ang mga matataas na opisyal ng isla na bansa ay nagalit at sinabi na ang martial arts community ng island country ay dapat na hilahin ka mula sa altar, kung hindi, ang mga ordinaryong tao sa isla ay magiging mga mananampalataya mo. Kaya ang Sir Allen Martial Arts World ay aanyayahan ang Sir Allen First Master, Kuroki Kawasaki. Nabalitaan ko na ang taong ito ay nabuhay ng halos 200 taon at nakamit ang lakas ng martial arts matagal na ang nakalipas, at ngayon ay walang nakakaalam kung anong kaharian ang narating ng Kuroki Kawasaki na ito. Nakabukod siya sa loob ng ilang dekada dahil wala siyang kalaban-laban. Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito ang komunidad ng martial arts ng isla ay sama-samang magpapadala upang imbitahan si Kuroki Kawasaki na pumunta. Sinundan ni Laufan si David na may seryosong ekspresyon. Mayroon pa bang mga master sa isla na bansa? Ang mga mata ni David ay kumislap ng maliwanag, hindi ba ito magpapasigla sa akin na kumain muli ng buong pagkain? Narinig ito ni Humazi at Laufan, at nagkatinginan sila ng medyo nakakatulala. Noong una, gusto nilang hikayatin si David na bumalik sa China, na baligtad ang isla na bansa. Bukod dito, naghiganti si David, at lumakas din ang kanyang lakas. Sapat na upang sabihin na ang paglalakbay na ito sa islang bansa ay isang sulit. Kabanata 1772. Pero hindi ko akalain na si David pala ang mag-iisip na labanan ng numero 1 kampyon sa islang bansa. Nang makita ang hitsura ng dalawa, bahagyang ngumiti si David, "Huwag kang mag-alala, kung hindi ako ang Kawasaki ko na kalaban, kung gusto mong tumakas, okay lang, hindi niya ako mapipigilan. Tama, sa kakayahan mo ngayon, walang sino man sa buong mundo ang makakapigil sa iyo." Tumango si Humazi. "Sorry Island, ang bunganga ng Mount Fuji.
Ang temperatura sa loob ng bunganga ay mainit sa buong taon. Kahit na hindi pa pumuputok ang bulkan, ang underground magma ay naglilipat pa rin ng maraming init. Ngunit pagkalabas ng bunganga, nagkaroon ng makapal na nyebe sa labas at ang panahon ay naging sobrang lamig muli. Ito ay simpleng mundo ng yelo at apoy. Mahigit 10 kilometro pa rin ang bunganga mula sa orihinal na Chizuru Shrine. Gayunpaman, dahil ang bunganga ay masyadong matarik, hindi ito mapupuntahan. Ngunit isang log cabin ang itinayo dito sa gitna ng bunganga, at sa labas ng log cabin ay may malinaw na bakas ng aktibidad ng tao. May nakatira ba talaga dito? Kung alam ito ng mga ordinaryong tao, baka malaglag ang pangako. Sa sandaling ito, mahigit 12 tao ang naglalakad patungo sa bunganga. Bagaman ito ay napakatarik, ang mga taong ito ay naglalakad ng napakabilis. Ang pinakamahina sa mga taong ito ay nasa kaharian ng Marquis of Great Wu. Pagkarating sa gilid ng bunganga, pagtingin sa 100 metrong lalim na bunganga, 12 tao ang tumalon ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, dumating ang 12 tao sa harapan ng cabin, at pagkatapos ay lumuhad silang lahat at sumamba. Dapat mong malaman na ang mga taong ito ay pawang mga sikat na figure sa isla na bansa, at bawat isa sa kanila ay isang pag-iral na yumuyurak at nagpapanginig sa isla na bansa. Ngunit sa sandaling ito, lumuhad sila sa harap ng kahoy na bahay, bawat isa ay nakayuko, ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakauniforme ng samurai sa isang kahoy na bahay ay nagmumuni-muni habang nakapikit. Ang taong ito ang unang kampyon ng bansang isla, si Kuroki Kawasaki. Hindi na pinansin ni Kuroki Kawasaki ang mga taong nakaluhod sa labas. Tahimik niyang ginawa iyon, nang hindi binuksan ang kanyang mga mata. At ang mga taong iyon ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog, lumuhad lamang sila sa lupa, kahit na ang lakas ng lahat ay napakalakas. Ngunit sa bunganga na ito, ang mainit na temperatura ay nagpawis sa kanila ng mabilis, ngunit walang nang ahas na gumalaw. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-dahang iminulat ni Kuroki Kawasaki ang kanyang mga mata. Tumulong ka pa. Tumutugtog ang boses ni Kuroki Kawasaki. Mahigit 12 tao ang nakaramdam ng pabigat, nagmamadaling bumangon, at nanatili sa kahoy na bahay. Sa mga taong ito, napakaliit na bilang ng mga tao ang nakakita ng Kuroki Kawasaki, at maraming tao ang nakarinig lamang tungkol dito ngunit hindi pa nakita ang mukha ni Kuroki Kawasaki. Pagkapasok, maraming tao ang palihim na napatingin kay Kuroki Kawasaki. Pero hindi bale, kung hindi mo ito mapapanood, sa isang sulyap ay magugulat kayong lahat. Sapagkat sa kanilang pagkakaintindi, si Kuroki Kawasaki ay dapat ay isang matandang may puting balbas, at malapit na itong mamatay. Ngunit sa sandaling ito, si Kuroki Kawasaki ay walang balbas, ang kanyang buhok ay itim, at siya ay mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mga tao, paano ka magmumukhang matanda na halos 200 taong gulang na? Pumunta ka ba sa akin dahil nawasak ang 4 na dambana? Mabagal na sabi ni Kuroki Kawasaki. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay natigilan saglit, at ang kanilang mga mukha ay hindi kapani-paniwala. Dapat mong malaman na si Kuroki Kawasaki lang ang nakatira dito, at dahil ang labas ng mundo ay matagal nang nakahiwalay, paano niya malalaman? Ngunit sa lalong madaling panahon ang mga taong ito ay lumuhad lahat. Senior, nawasak ang 4 na dakilang dambana ng ating bansang isla at sumigaw ang malaking batang tag-araw. Hiniling din natin sa mga senior citizen na kumilos at ipagtanggol ang prestihiyo ng ating bansang isla. May nagtanong ng sincere. Ito ay ilang piraso lamang ng isang banal na kaluluwa, at ikaw ay sinasamba bilang mga Diyos. Hindi mo iniisip ang iyong pag-unlad sa buong araw. Ngayon ay kinatok ka na sa pinto, ngunit napagtanto mong hindi ka sapat. Ang mundo ng martial arts sa ating isla na bansa ay nasa ganoong paghina, hindi mo ito maaalis. Ito ay may kaugnayan sa malamig na sumangot si Kuroki Kawasaki. Ang mismong pangungusap na ito ay natakot kaagad sa lahat ng malamig na pawis. Ang mga taong ito ay maaaring tunay na kumitawan sa buong mundo ng martial arts ng islang bansa. Lahat sila ay pinuno sa mundo ng martial arts. Hindi mahalaga sa mga tuntunin ng lakas at kapangyarihan, walang sinuman sa isla na bansa ang maaaring maihambing sa kanila. Pero ngayon, takot na takot ako sa mga sinabi ni Kuroki Kawasaki. Senior, ang martial arts world ng Island Nation ay bumawi, at hindi natin matatakasan ang kasalanan. Gayunpaman, hinihiling pa rin namin sa mga nakatatanda na kumilos at patayin ang malaking Zia Shower upang patatagin ang puso ng mga tao sa ating isla. Dapat tayong humingi ng tawad sa harap ng mga nakatatanda. Nagmamadaling nakaisip ng ideya ang manager.
Alam nilang lahat na umabot na sa puntong ito ang martial arts world ng bansang isla na labis na ikinagalit ni Kuroki Kawasaki. Dapat may managot dito. Handa akong humingi ng paumanhin at hilingin sa mga pensyonado na kumilos at itaas ang kamahalan ng ating isla na bansa. Sabay sigaw ng mga taong ito. Napabuntong hininga si Kuroki Kawasaki habang nakatingin sa 12-dosenang tao sa kanyang harapan. Iyon na, iyon na. Isang beses lang ako mag-show-shoot, huwag mo akong pakialaman in the future. Pagkatapos noon, dahan daw ang lumutang ang katawan ni Kuroki Kawasaki. Kaagad pagkatapos, ang lugar kung saan siya nakaupo ay dahan-daang bumukas, at isang heatwave ang tumama, at nakita ng lahat ang lugar kung saan nakaupo si Kuroki Kawasaki, at talagang may lava na umaagos sa ilalim. Nang makita ang eksenang ito, isa-isang halos malaglag ang kanilang mga eyeballs. At sa magma na ito, isang samurai sword ang itinusok dito. Inabot ni Kuroki Kawasaki at agad na bumunot ng samurai sword. Nang mailabas ang samurai sword, lahat ay nakaramdam ng lamig na umabot sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang pag-alam na ang kanilang pinakamababang kapangyarihan ay nasa Great Marquis na ngayon, isang hininga na maaaring agad na makakabigla sa kanilang mga puso, ay napakalakas. At ito ang pinalalabas ng isang tila ordinaryong samurai sword. Maaari kang pumunta at hilingin sa mga Daxians na hanapin ako dito sa loob ng 3 araw. Kung anong paraan ang gagamitin ay nasa iyo. Hindi ako aalis dito. Sabi ni Kuroki Kawasaki. Naiintindihan. Mabilis na tumango ang pinuno ng grupo. Makabubuting sumang-ayon si Kuroki Kawasaki sa aksyon para hindi na sila manggahas na humingi ng higit pa. Naglakad ang grupo palabas ng treehouse, ngunit nang tumingin sila sa bunganga, nagkagulo sila. Pagdating nila, kahit matarik sa labas, meron pa ring slope at matitirhan. Pero ngayon gusto na nilang umakyat, pero wala man lang foothold, isa itong bunganga na mahigit 100 metro ang lalim. Sa kanilang lakas, hindi posibleng tumalon ng daan-daang metro. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas ng kahoy na bahay si Kuroki Kawasaki at medyo galit na tumingin sa mga taong iyon. Kaagad pagkatapos, hinugot niya ang kanyang samurai sword gamit ang isang klang. Kaagad pagkatapos, sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang sword beam na ilang metro ang haba ay naputol sa isang iglap. Ang random na kutsilyo lamang na ito, ang pagpilit na ipinalalabas nito, ay nagpaparamdam sa mga taong iyon na parang nahihirapang huminga. Ang liwanag ng espada ay lumipat patungo sa batong pader ng bunganga at ito ay tumama sa batong pader sa isang iglap. Dumadagindong. Isang malakas na ingay na sinundan ng solsisak ng mga bato. Di nagtagal ay lumitaw ang isang baluktot na daanan, patungo sa tuktok ng bunganga. Sa pagkakataong ito, lahat ay tumitig na may nagtatakang mga mata, lahat sila ay kinakapos sa paghinga. Dapat mong malaman na ito ay isang batong pader na daan-daang metro ang taas, at ang batong pader ng bunganga na ito ay hinugasan ng magma, at ito ay napakatigas. Gayunpaman, pinutol ng espada ni Kuroki Kawasaki ang bahagi ng. Sa sandaling ito, ang lahat ay labis na nasasabik. Hanggat mayroong isang malakas na tao tulad ni Kuroki Kawasaki sa isla na bansa, walang sino man ang makakayanan ang mundo ng martial arts ng bansang isla. Pagkatapos yumuko ang grupo kay Kuroki Kawasaki, tinungo nila ang aisle. At ang balita ng pamamaril ni Kuroki Kawasaki ay kumalat din sa buong isla ng bansa sa isang iglap. Sa ilang sandali, ang mundo ng martial arts ng bansang isla ay nasa estado ng ups and downs. Dapat mong malaman na si Kuroki Kawasaki ay isang maalamat na figure sa mundo ng martial arts ng isla. At ang mga matataas na opisyal ng isla na bansa ay tuwang-tuwa nang marinig na kumikilos si Kuroki Kawasaki, dahil alam nila na hanggat kumilos si Kuroki Kawasaki, tiyak na hindi mabubuhay si David. Kabanata 1773. Vilya ni Watanabe. Si David ang nasa unang pwesto, at sa tapat niya ay nakaupo ang isang residente ng isla na nakasuot at bigot. Mr. Chen, isa po akong messenger mula sa martial arts world ng Island Nation. My name is Muto Shinichi. Nagpakilala si Muto Shinichi kay David. Ano ba ang hinihiling mo sa akin? Baka sumuko na sa akin ang martial arts world ng island country mo. Sabi ni David sabay ngiti ng mahina. Sa katunayan, alam ni David na nang dumating si Muto Shinichi upang hanapin siya, ang mundo ng martial arts ng isla ng bansa ay talagang ayaw sumuko sa kanya. Gusto lang niyang kasuklaman ang lalaking ito. Sa katunayan, nang sabihin ni David ang mga salitang ito, agad na nagbago ang mukha ni Muto Shinichi. Ngunit sa wakas, pinigilan niya ang sarili at bahagyang umiling, hindi, nandito ako para ipadala ang lugar ng labanan kay Mr. Chen.
Itinulak ni Motoshin ang napakagandang fighting column kay David. Itinapon ni David ang hanay ng labanan ng diretso, magsalita ng direkta. Tiningnan ni Muto Shinichi ang mayabang na anyo ni David at sinubukan niyang pigilan ang sarili. Mr. Chen, hindi mo sinasadyang napatay ang ating isla na bansa at nagdulot ng kawalang kasiyahan sa martial arts community ng ating isla, kaya inalok ka ng Senior Kuroki Kawasaki na labanan ka, maglakas loob ka bang lumaban? Gumamit si Muto Shinichi ng medyo mapanghamak na tono. Sabi. Sinadya niya ito para pasiglahin si David, para maging mapusok si David at sumang-ayon sa laban na ito. Dahil alam niyang masyadong sikat si Kuroki Kawasaki, natakot siya na si David ay matatakot na lumaban pagkatapos niyang marinig ang tungkol dito. Huwag mong gamitin ang tono na iyan, kahit na ang Kuroki Kawasaki na iyon ay ang unang tao sa islang bansa sa iyong paningin, sa aking paningin ay hindi siya umutot. Di ba away lang, ginagawa ko lang. Tumawa si David Yi. Kumunat ang noo ni Muto Shinichi, masyado kang mapangahas. Si Senior Kuroki Kawasaki ang numero 1 mandirigma ng ating bansang isla. Nabuhay siya ng halos 200 taon at matatawag na siyang buhay na diwata. How dare you say that thing about him? Immortals. Nakita mo na ba ang hitsura ng mga immortal? At saka, messenger ka lang at naglakas loob kang akusahan. Nagpakita ng malaking espiritu si David, at ang nakakatakot na pagpilit ay dumiretso sa Muto Shinichi Go. Bagamat isa ring martial artist si Muto Shinichi, sa ilalim ng matinding pressure ni David, wala talaga. Napaluhod si Muto Shinichi sa harap ni David sa isang hampas. Hindi kita papatayin ngayon, ngunit ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na immortal. Ibinigay ni David ang kanyang pagpilit, at pagkatapos ay tumayo si Muto Shinichi na nanginginig. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay sobrang putla. Okay, sa loob ng 3 araw, hihintayin ka ng Senior Kuroki Kawasaki sa bunganga ng Mount Fuji. Nang matapos magsalita si Muto Shinichi, tumalikod na siya at aalis na sana. Sandali lang. Sa sandaling ito, pumasok si Lao Fan, pinahinto si Muto Shinichi, at pagkatapos ay sinabing, dahil ito ay isang pagpupulong, bakit kailangan mong magpasya sa oras at lugar? Maaari kang magpasya ng oras, ngunit kailangan nating magpasya sa lugar. Narinig ni Muto Zingi, bahagyang kumaibot ang gilid ng kanyang mga mata, dahil hindi nalalabas ng bunganga si Kuroki Kawasaki, kung si David talaga ang nagtakda ng lokasyon, tiyak na hindi pupunta si Kuroki Kawasaki. Ano? Natatakot ka bang hindi ka na makaakyat sa bunganga ni Fuji? Si Muto Shinichi ay nagsimulang gumamit ng mga agresibong taktika. Okay, huwag gumamit ng agresibong taktika, ang oras at lugar ay sa iyo. Umalis ka na. Naiinip na iwinagayway ni David ang kanyang kamay. Nang makita ni Wutuzin ang kasunduan ni David, tuwang-tuwa siya at mabilis na umalis. Natatakot siyang babalikan ito ni David. At tumingin si Lao Fan kay David at sinabing, Mr. Chen, nalinlang ka. Bagamat makapangyarihan si Kuroki Kawasaki, bahagyang bababa ang kanyang lakas pagkalabas ng bunganga dahil karamihan sa enerhiya ng kanyang katawan ay nagmumula sa pagsipsip ng init ng magma ng bunganga. Iyon ang dahilan kung bakit si Kuroki Kawasaki ay namumuhay ng nakabukod sa isang bunganga. Ito ang kaalamang natamo ko pagkatapos ng pagsusumikap. Mukhang alam ni Lao Fan na dapat may away sa pagitan ni Chen Ping at Kuroki Kawasaki, kaya nagtatanong ako tungkol sa lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa Kuroki Kawasaki na iyon. Bahagyang ngumiti si David, matandang tagahanga, huwag mag-alala, tiwala ako. Nang makitang si David ay sobrang kumpiyansa, si Lao Fan ay walang masabi. Nang mangako si David na lalabanan niya si Kuroki Kawasaki pagkaraan ng 3 araw, nagsimulang magkaroon ng momentum ang martial arts scene ng bansang isla, at tiyak na bibisitahin ang mga heavyweights ng martial arts world. Dahil ito na ang huling laban ni Kuroki Kawasaki, walang makakakita sa estilo ng unang samurai ng bansang ito sa hinaharap. Alam ng maraming tao ang balita at nagsimulang umalis ng napakaaga para pumunta sa bunganga ng Mount Fuji. Bagaman ang mga ordinaryong tao ay hindi makaakyat sa bunganga, sinusubukan pa rin nila ang kanilang makakaya na umakyat sa Mount Fuji sa pinakamataas na posibleng lugar. Ang araw ng labanan ay hindi pa dumarating, at ang bundok Fuji ay puno na. Ang mga taong ito ay narito upang saksihan ang unang mandirigma ng kanilang bansang isla. Isang immortal na nakaligtas sa halos 200 taon. Maging ang mga awtoridad ng isla ay binibigyang pansin. Sa ngayon, ang epikong labanan na ito ay umaakit sa lahat ng mga naninirahan sa isla. Malapit na ang 3 araw. Dinala ni David sina Humas at Lao Fan sa bunganga ng Mount Fuji.
Sa pagkakataong ito ay hindi ko na dinala si Fumio Watanabe dahil ang pamilya Watanabe ay maraming bagay na kailangang asikasuhin ni Fumio Watanabe. Kabilang sa mga ito, dapat na sinusunod din ni Watanabe Fumiya ang pagtatayo ng dambana. Nang dumating si David at ang iba pa, namangha sila sa tanawing nasa harapan nila. Nakita ko na ang lahat ng tao sa Mount Fuji ay nasa dilim, at ang buong Mount Fuji ay halos puno na. Si Moto Shinichi ay nakatayo sa paanan ng bundok, sabik na naghihintay sa pagdating ni David. Natatakot siya na hindi ito gagawin ni David. Kung ganoon, hindi nila ito maipaliwanag sa lahat. Napakaraming tao ang nagbibigay pansin sa isyong ito, maging ang mga autoridad ay binibigyang pansin. Kung hindi dumating si David, paano ipapaliwanag ni Moto Shinichi? Ngunit nang makita niyang dahan-daang paparating ang sasakyan ni David, sa wakas ay nabitawan niya ang nakabitin niyang puso. Mr. Chen, hindi ko inaasahan na nasa oras ka. Sabi ni Moto Shinichi. Lagi akong on time, lalo na sa larong ganito. Sabi ni David sabay ngiti ng mahina. Napakayabang mo. Itinaas ni Moto Shinichi ang sulok ng kanyang bibig. Hindi ito pagmamataas, ngunit tiwala sa sarili. Mahinahong sabi ni David. Very good. Ang tiwala mo, sana manatili ang tiwala mo hanggang sa huli. Nang matapos magsalita si Moto Shinichi, lumingon siya at tumingin. Hindi nagtagal ay pinaghiwalay ng makapal na tao ang landas. Sumunod si David sa likod ni Moto Shinichi at dahan-daang umakyat sa bundok. Habang nasa daan, pinag-uusapan ng lahat si David. Ito ba ang lalaking sumaire sa 4 na dakilang dambana? Masyado pa siyang bata. Maaari ba akong magkamali, ang lalaking ito ay mukhang nasa 20s. Yun lang, kaya ko siyang tamaan. Kung papatayin mo, gagamitin mo pa ba ang Senior Kuroki Kawasaki para barilin? Napatingin ang lahat kay David na hindi makapaniwala. Hindi nagtagal ay dumating si David at ang iba pa sa ilalim ng bunganga. Upang umakyat sa bunganga, kailangan nila ng tiyak na lakas. Sa sandaling ito, kahit na maraming tao sa bunganga, ngunit ito ay napakalakas na mga tao sa bansang isla ng martial arts world, karamihan sa kanila ay ang lakas ng Great Wuhan. Hinihintay ka na ni Senior Kuroki Kawasaki sa bunganga. Dapat ikaw na mismo ang umakyat. Wala akong lakas. Sabi ni Moto Shinichi. Napasulyap si David sa bunganga, at biglang tumalon, ang buong tao ay parang palaso mula sa isang tali, diretso sa langit. Sa maliit na pagtalon na ito, tumalon si David ng 12-dosenang metro ang taas. Kaagad pagkatapos, ang mga daliri sa paa ay tumapak sa pader na bato at ang figure ay bumangon muli. 2 vertical crossings lang papunta sa crater rim. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatayo sa gilid ng bunganga. Ang mga makakatayo dito ay pawang mga world champion ng martial arts sa islang bansa. At kahanga-hanga rin ang Kazuo Koiguchi. Nang makita si Kazuo Koiguchi, tumigil ang tingin ni David sa kanya saglit, naramdaman ang mga mata ni David, bahagyang nanginig ang katawan ni Kazuo Koiguchi, at nagmamadali siyang nagtago sa likod ng mga tao sa paligid niya. Kabanata 1774. Gulat na napatingin kay David ang iba, lahat sila ay naghahabol ng hininga. Dapat mong malaman na kahit na ang kanilang lakas ay mahusay, lahat sila ay umakyat habang humihinga ng enerhiya, at si David ay madaling tumalon. Hindi pa nila nakita ang gayong kapangyarihan. Kung mayroon silang kapangyarihan ni David, hindi na sila kailangang makulong sa bunganga sa unang lugar, ngunit kaiyahiyang pinahintulutan na putulin ang daanan ni Kuroki Kawasaki gamit ang isang espada. Tiningnan ni David ang log cabin sa bunganga, lumutang ang kanyang figure, at malakas siyang lumapag sa harap ng log cabin. Saktong pagkalapag ni David, automatikong bumukas ang pinto ng kahoy na bahay at dahan-daang lumabas si Kuroki Kawasaki. Nang makita ni Kuroki Kawasaki si David, namangha siya. Hindi niya inaasahan na napakabata ni David. At namangha rin si David. Hindi niya inaasahan na mapanatili ni Kuroki Kawasaki ang kanyang hitsura sa katamtamang edad. Palagi niyang iniisip na si Kuroki Kawasaki ay isa ng matandang may balbas. Parehong saglit na natigilan, ngunit mabilis na nakabawi. Ikaw ba si David? Tanong ni Kuroki Kawasaki. Ikaw ba si Kuroki Kawasaki? Tanong din ni David. Hindi naman nagalit si Kuroki Kawasaki nang makita niyang tinatawag siya ni David sa kanyang pangalan. Dapat alam mo na sa isla na bansa, walang sino man ang nang-ahas na tawagin siya sa kanyang pangalan, kahit na ang emperador ng lupa ng isla na bansa. Oo, ako si Kuroki Kawasaki. Tumango si Kuroki Kawasaki. Ako si David. Tumango rin si David. Hindi sila nagsasalita, nakatingin sila sa isa't isa.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking halaga ng espiritual na kamalayan ang sumabog mula sa dalawang tao, na sumasakop sa kabilang panig. Sinuri nilang lahat ang isa't isa ng maigi. Sa sandaling ito, nakita ng lahat sa bunganga na hindi gumagalaw sina Kuroki Kawasaki at David, at lahat sila ay natigilan. Hindi nila maintindihan kung ano ang ginagawa ng dalawang taong ito. Makalipas ang mga ilang minuto, nagkamalay si Kuroki Kawasaki at dahan-daang nagsabi, hindi ko inaasahan na napakabata mo, kahit na ang iyong pisikal na anyo ay iba sa mga ordinaryong tao, imposible para sa iyo na makamit ang ganoong estado sa ganoong edad. Kakaiba, kakaiba talaga. Nagkamalay din si David, hindi ka takatakang hindi ka nang ahas na pumunta rito para makipaglaban sa akin. Kung aalis ka rito, hindi lang hihina ang iyong lakas, kundi maging ang iyong kasalukuyang anyo ay magbabago. Mabilis itong tumanda. Frankly, this is just your cage. Kung hindi ako pumayag na pumunta dito at makipag-away sa'yo, wala kang choice. You are just a caged tiger, and the world's but I don't know that, I still consider you the number one in the island country. Ngayon lang talaga nagkaintindihan ang dalawa sa pagsubok. Tama ka, actually isa lang akong nakakulong na tigre, pero ngayong nandito ka, matatanggap mo na lang ang kapalaran mo. Ito, Kuroki Kawasaki na kumaway ng mahina, at ang cabin ay sumabog sa isang iglap. Kaagad, isang jet ng magma na may halong samurai sword ang sumabog mula sa gitna ng kahoy na bahay. Kinuha ni Kuroki Kawasaki ang samurai sword sa kanyang kamay. Ipakita mo sa akin ang iyong armas. Sabi ni Kuroki Kawasaki. Ang puso at ang espada ay iisa. Kapag oras na para gumamit ng sandata, natural ko itong ginagamit. Mahinang sabi ni David. Talaga. Aawayin mo ba ako gamit ang mga kamay mo? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Kuroki Kawasaki, at pagkatapos ay itinulak niya ang samurai sword sa kanyang kamay pabalik sa magma, kung gayon lalabanan kita gamit ang aking mga kamay. Ipinapayo ko sa iyo na gamitin ang iyong samurai sword, kung hindi, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong gamitin ito. Mahinahong sabi ni David. Hoy! Mayabang na bata, lumaki ka na sa antas na ito sa iyong edad, at tiyak na walang hangganan ang iyong kinabukasan. Sayang naman ang yabang mo at hindi stable ang iyong kalooban, kaya kailangan mong pagbayaran ang iyong kayabangan. Sumigaw si Kuroki Kawasaki Leng, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata at diretsyong hinampas ng palad si David. Nandito na si Kuroki Kawasaki. Nang makita ng lahat sa bunganga ang mga kilos ni Kuroki Kawasaki, nanlaki ang mga mata ng lahat, natatakot na makaligtaan sila kahit kay titing na bahagi ng napakagandang labanan. Ha! Isang mabagyong hangin ang dumating patungo kay David. Isang napakalaking enerhiya ang umuungal na parang bugzo ng hangin, at nasa harap ito ni David sa isang iglap. Sa ilalim ng malakas na hangin ng palad na ito, maging ang tilamsik na magma ay tumangay at nagbuga ng mainit na apoy. Nang makita ito, sinuntok ni David ang kanyang kanang kamay, na kumikislap ng gintong liwanag. Banal na kamao ng liwanag. Sa isang suntok, ang malakas na espiritual na kapangyarihan ay agad na nagkondensasyon, napalitan ng isang malaking kamao, at humampas sa palad ni Kuroki Kawasaki. Nagdarasal. Ang lakas ng kamao at ang hangin ng palad ay marahas na nagbanggaan, at ang tunog ng kulog ay narinig, at ang bunganga ay nabuo ng isang natural na loudspeaker, at ang tunog ay kumalat sa kalangitan. Dahil sa napakalaking tunog, natakpan ng lahat na nakatayo sa bunganga ang kanilang mga tainga, at halos marinig ng buong kapuluan ang nakakabinging tunog na ito. Pagkatapos, ang malaking natitirang enerhiya ay sumugod sa lahat ng direksyon, at hinaranggan ng pader ng bulkan, at pagkatapos ay sumugod pataas. Ilang saglit, hindi pa rin nagre-react ang mga tao sa crater, at sila ay na-knockout ng puwersang ito, isa-isa silang nahulog mula sa crater, na nagdulot ng matinding casualty sa isang iglap. Maging si Kazuo Koguchi ay nahulog at bumagsak sa lupa ng walang awa. Dapat mong malaman na ang mga makakatayo sa bunganga ay ang pinakamalakas na tao sa mundo ng martial arts sa isla na bansa. Ngunit sa sandaling ito, dahil sa resulta ng labanan nina David at Kuroki Kawasaki, ang mga taong ito ay direktang namatay at nasugatan. Makikita kung gaano katindi ang labanan nina David at Kuroki Kawasaki. Tinatangay ni Eugene ang magma na orihinal na tumalsik at umagos sa bunganga dahil sa labanang ito, at sunod-sunod na nahulog mula sa langit. Ilang sandali, maraming tao ang nasusunog mula sa magma, at nagpatuloy ang pagluluksa. Sa sandaling ito, ang labas ng bunganga ay parang purgatorio. Ngunit nagkatinginan sina David at Kuroki Kawasaki pagkatapos ng laban. Medyo naging mahalaga ang mukha ni Kuroki Kawasaki. Medyo nanginginig ang kanang kamay ko.
Pagkatapos lamang ng unang laban, naramdaman ni Kuroki Kawasaki ang walang katapusang kapangyarihan sa katawan ni David. Kung ikaw ay isang master, kailangan mo lamang ng isang galaw upang paghiwalayin ang nanalo at ang natalo. Ang mga mag-aaral ni Kuroki Kawasaki ay nagsimulang lumiit ng tuloy-tuloy, at ang kanyang mahigit 100 taon na pagsasanay ay nagdulot sa kanya ng pagdududa sa kanyang sarili sa sandaling ito. Kahit na si David ay nagtanim mula sa sinapupunan ng kanyang ina, hindi siya dapat magkaroon ng napakalaking enerhiya. Bagamat nabigla si Kuroki Kawasaki, wala siyang kahit katiting na takot. Dahil kahit napakalaki ng enerhiya sa katawan ni David, mauubos din ito sa huli. At hanggat siya ay nasa bunganga na ito, patuloy niyang naa-absorb ang init ng underground na magma. Sa madaling salita, maaaring mayroon siyang matatag na supply ng kuryente, habang si David ay wala. Ito ay sa kanyang kalamangan. Bata, tingnan ko kung gaano karaming enerhiya ang maiimbak mo sa iyong katawan. Pagkatapos magsalita, umungal si Kuroki Kawasaki at muling binaril si David. Itinaas niya ang kanyang palad sa isang kutsilyo at marahas na nilasla si David. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay napaka-condensed, at ito ay tumagos sa kawalan sa isang iglap, na gumawa ng isang malupit at matalim na tunog ng pagbagsak sa kalangitan. Nang makita ito ni David, hinailan niya ang kanyang daliri na parang espada, isang gintong liwanag ang kumislap, at isang malaking espiritual na kapangyarihan ang bumaril mula sa mga daliri ni David sa isang iglap, at pagkatapos ay tumigas ito bilang isang mahabang espada at pinutol ito. Kahit na hindi sila gumamit ng mga armas, ginawa nilang mga espada ang kanilang chi at nakipagkompetensya. Kumalabog. Kahit pinalapot ito sa sandata, bumangga rin ito ng matalim na tunog ng metal. Kaagad pagkatapos, pinutol ng espada ni David ang walang kapantay na talim ng Kuroki Kawasaki sa isang iglap. Sumimangot si Kuroki Kawasaki at kaya lang umatras para maiwasan ang sword energy, pero sa sandaling ito, umatras siya, at sa mata ng iba, isa itong pagkatalo. Kabanata 1775. Nagsimulang magmukhang pangit ang mukha ni Kuroki Kawasaki. Akala niya ay madali niyang mananalo sa laban, ngunit ngayon ay nasa likod na siya. Kotse. Inilabas ni Kuroki Kawasaki ang kanyang samurai sword gamit ang isang kamay at sinimulang gamitin ang sandata. Kasabay ng pagbunot ng samurai sword, isa pang magma flow ang sumabog, at pagkatapos ay ang magma ay hindi lamang nagsimulang tumaas, ngunit pagkatapos ay dumaloy kung saan-saan. Nang makitang umagos ang lava sa paanan ni Kuroki Kawasaki, ngunit hindi nakaiwas si Kuroki Kawasaki. Nakapulupot si magma sa mga binti ni Kuroki Kawasaki, at hindi pa rin gumagalaw si Kuroki Kawasaki. Nagsimulang tumaas ang puting ambon mula sa magma, at buong pusong nalalanghap ni Kuroki Kawasaki ang puting ambon. Si Kuroki Kawasaki ay nagsimulang sumipsip at magbago ng init ng magma. Dumaloy din ang magma sa paa ni David, at walang pakialam si David, na para bang hindi sa kanya ang mga paa na nakatapak sa magma. Biglang nag-iba ang aura ni Kuroki Kawasaki habang hawak ang samurai sword at mas naging confident siya. Hinawakan ko ang kutsilyo sa magkabilang kamay at saka lumipad papunta kay David. Ang kulay pilak na kinang ng espada ay kumislap, at si Kuroki Kawasaki ay itinoon ang lahat ng kanyang lakas sa ningning ng espada. Nang makita ito, hinawakan ni David ang kanyang kanang kamay sa himpapawid, at isang taybak na pumapatay ng dragon ang lumitaw sa kamay ni David. Nang lumitaw ang dragon slaying sword, medyo nagulat si Kuroki Kawasaki. Akala niya noong una ay walang armas si David. Pagkatapos ng lahat, walang sandata sa katawan ni David. Pero ayoko talagang sumanib sa katawan niya ang sandata ni David. Ito ang pinakamataas na antas ng kendo, ang kombinasyon ng tao at espada. Ngunit nakabaril na siya, at hindi mapigilan ni Kuroki Kawasaki, kaya't makakagat na lamang siya ng bala at magpatuloy sa kutsilyo. Ang dragon killing sword sa kamay ni David ay agad na umungal at direktang bumati sa kanya. Nagsagupaan ng mga espada at isang bakal na tunog ang narinig. Sa sandaling magbanggaan ang mga espada, ang buong kawalan ay nagsimulang manginig ng marahas, na parang gumuho ang oras at espasyo at malapit ng gumuho mula sa isang black hole. Nakita ni Kuroki Kawasaki na imposibleng makalusot sa chi ng espada ni David, at pagkatapos ay lumiko ang liwanag ng espada, ang buong tao ay naging batis, at ginawa pa niya ang pagkakaisa ng tao at espada. Nagkaisa lang ang lalaki at kutsilyo ni Kuroki Kawasaki, at wala pa ring apoy. Nang mabaligtad ang buong katauhan ni Kuroki Kawasaki, ang samurai sword sa kanyang kamay ay nagpadala rin ng sunod-sunod na matatalas na talam, na ikinamatay ng buong katawan ni David. Protektahan ito.
Sa sandaling ito, sa mga mata ng mga tagalabas, mayroong hindi mabilang na Kuroki Kawasaki sa paligid ni David na umaatake kay David gamit ang mga espada ng katana. Gaano man lumaban si David, imposibleng tumigil ang pag-atake mula sa lahat ng direksyon. 9 Shadow Sword Art. Malakas na sigaw ni David, at pagkatapos ay nanginginig ng husto ang kanyang katawan, at sa isang iglap, sunod-sunod na lumitaw ang isang clone na nagpapalabas ng aura. Hinawakan niya ang parehong Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at sinimulang iwinagayway ito. Ang katawan at avatar ni David ay nabuo ng isang bilog, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay patuloy na nagpapadala ng mga pagsabog ng enerhiya ng espada. Sa pagkakataong ito ay walang pagkakataon si Kuroki Kawasaki. Masama, oy! Isang matalim at nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw, lahat ng mga talim ni Kuroki Kawasaki ay hamarang, at hindi sila nakapasok sa depensa ni David. Habang nanunood ng 9 Shadow Swordsmanship ni David, namangha si Kuroki Kawasaki. Kahit siya mismo ay hindi matukoy kung alin ang katawan ni David. Dahil wala ni David ang talagang nakakaramdam ng paghinga o kahit na pagdaloy ng dugo. Si Kuroki Kawasaki ay hindi pa nakakita ng ganoong tunay na avatar. Ang 9 Shadow Swordsmanship ay isang natatanging kasanayan ng pamilyang Watanabe. Nakita na ito ni Kuroki Kawasaki dati, ngunit walang ganoong kapangyarihan. Hindi naintindihan ni Kuroki Kawasaki na ang 9 Shadow Sword Technique ay hindi ninakaw ni David, ngunit may nagturo nito sa kanya. Ngayon ginagamit ni David ang kapangyarihan ng 9 Shadow Sword Art para malampasan ang lahat ng miyembro ng pamilya ng Transition Bayan. Sobrang solemn na ng mukha ni Kuroki Kawasaki. Ang mukha ni Kuroki Kawasaki ay naging sobrang pangit. Akala niya ay madali niyang mananalo sa laban, ngunit ngayon ay dehado pa rin siya. Kotse! Inilabas ni Kuroki Kawasaki ang kanyang samurai sword gamit ang isang kamay at sinimulang gamitin ang sandata. Kasabay ng pagbunot ng samurai sword, isa pang magma flow ang sumabog, at pagkatapos ay ang magma ay hindi lamang nagsimulang tumaas, ngunit pagkatapos ay dumaloy kung saan-saan. Nang makitang umagos ang lava sa paanan ni Kuroki Kawasaki, ngunit hindi nakaiwas si Kuroki Kawasaki. Nakapulupot si magma sa mga binti ni Kuroki Kawasaki, at hindi pa rin gumagalaw si Kuroki Kawasaki. Nagsimulang tumaas ang puting ambon mula sa magma, at buong pusong nalalanghap ni Kuroki Kawasaki ang puting ambon. Si Kuroki Kawasaki ay nagsimulang sumipsip at magbago ng init ng magma. Dumaloy din ang magma sa paa ni David, at walang pakialam si David, na para bang hindi sa kanya ang mga paa na nakatapak sa magma. Biglang nag-iba ang aura ni Kuroki Kawasaki habang hawak ang samurai sword at mas naging confident siya. Hinawakan ko ang kutsilyo sa magkabilang kamay at saka lumipad papunta kay David. Ang kulay pilak na kinang ng espada ay kumislap, at si Kuroki Kawasaki ay itinoon ang lahat ng kanyang lakas sa ningning ng espada. Nang makita ito, hinawakan ni David ang kanyang kanang kamay sa himpapawid, at isang taybak na pumapatay ng dragon ang lumitaw sa kamay ni David. Nang lumitaw ang Dragon Slaying Sword, medyo nagulat si Kuroki Kawasaki. Akala niya noong una ay walang armas si David. Pagkatapos ng lahat, walang sandata sa katawan ni David. Pero ayoko talagang sumanib sa katawan niya ang sandata ni David. Ito ang pinakamataas na antas ng kendo, ang kombinasyon ng tao at espada. Ngunit siya ay nakabaril na, at si Kuroki Kawasaki ay hindi maaaring tumigil, kaya siya ay makakagat lamang ng bala at magpatuloy sa paghiwa gamit ang kutsilyo. Ang Dragon Killing Sword sa kamay ni David ay agad na umungal at direktang bumati sa kanya. Nagsagupaan ng mga espada at isang bakal na tunog ang narinig. Sa sandaling magbanggaan ang mga espada, ang buong kawalan ay nagsimulang manginig ng marahas, na parang gumuho ang oras at espasyo at malapit ng gumuho mula sa isang black hole. Nakita ni Kuroki Kawasaki na imposibleng makalusot sa chi ng espada ni David, at pagkatapos ay lumiko ang liwanag ng espada, ang buong tao ay naging batis, at ginawa pa niya ang pagkakaisa ng tao at espada. Ang tao at kutsilyo ni Kuroki Kawasaki ay nagkakaisa, at kulang pa rin sila sa init. Nang mabaligtad ang buong katauhan ni Kuroki Kawasaki, ang samurai sword na nasa kanyang kamay ay direktang nagpadala ng sunod-sunod na matatalas na talam, na ikinamatay ng buong katawan ni David. Protektahan ito. Sa sandaling ito, sa mga mata ng mga tagalabas, mayroong hindi mabilang na Kuroki Kawasaki sa paligid ni David, na umaatake kay David gamit ang mga espada ng katana. Gaano man lumaban si David, imposibleng tumigil ang pag-atake mula sa lahat ng direksyon. 9 Shadow Sword Art. Malakas na sigaw ni David, at pagkatapos ay nanginginig ng husto ang kanyang katawan, at sa isang iglap, sunod-sunod na lumitaw ang isang clone na nagpapalabas ng aura.
Hinawakan niya ang parehong dragon-slaying sword sa kanyang kamay at sinimulang iwinagayway ito. Ang katawan at avatar ni David ay nabuo ng isang bilog, at ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay patuloy na nagpapadala ng mga pagsabog ng enerhiya ng espada. Sa pagkakataong ito ay walang pagkakataon si Kuroki Kawasaki. Masama, oy! Isang matalim at nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw, lahat ng mga talim ni Kuroki Kawasaki ay hamarang, at hindi sila nakapasok sa depensa ni David. Habang nanunood ng Nine Shadow Swordsmanship ni David, namangha si Kuroki Kawasaki. Kahit siya mismo ay hindi matukoy kung alin ang katawan ni David. Dahil wala ni David ang talagang nakakaramdam ng paghinga o kahit na pagdaloy ng dugo. Si Kuroki Kawasaki ay hindi pa nakakita ng ganoong tunay na avatar. Ang Nine Shadow Swordsmanship ay isang natatanging kasanayan ng pamilyang Watanabe. Nakita na ito ni Kuroki Kawasaki dati, ngunit walang ganoong kapangyarihan. Hindi naintindihan ni Kuroki Kawasaki na ang Nine Shadow Sword technique ay hindi ninakaw ni David, ngunit may nagturo nito sa kanya. Ngayon ginagamit ni David ang kapangyarihan ng Nine Shadow Sword Art para malampasan ang lahat ng miyembro ng pamilya ng Transition Bayan. Sobrang solemn na ng mukha ni Kuroki Kawasaki. Kabanata 1776. Ang magma sa ilalim ng paa ay patuloy na kumukuha ng init kasama ang Kuroki Kawasaki. Ang enerhiya na ginugol ay napalitan muli sa isang iglap. Kaya't ang lakas ng Kuroki Kawasaki ay palaging mananatili sa pinakamataas nito. Ito rin ang pag-asa ni Kuroki Kawasaki. Dahil sa tiwala na ito kaya umaasa dito si Kuroki Kawasaki. Gusto kong makita kung gaano katagal ang clone mo. Sabi ni Kuroki Kawasaki, winawagayway ang kutsilyo at muling sumugod kay David. At pinaalalahanan ni David ang lahat ng mga clone, pagkatapos ng lahat, ang isang malaking bilang ng mga clone ay magpapabilis sa pagkasira ng mental na kapangyarihan ni David. Maaaring kunin ni Kuroki Kawasaki ang kapangyarihan mula sa magma, ngunit hindi magawa ni David, hindi niya kayang gawing espiritual na kapangyarihan ang init. Ang patuloy na pag-indayog ng samurai sword ni Kuroki Kawasaki sa hangin ay nagbago ng 12-dosenang galaw sa isang iglap at nagpapasilaw sa mga tao. Itinaas din ni David ang kanyang espada at nilaslas. Dus! Isang pagsabog ng apoy ang tumalsik, at ang tunog ay mabilis na kumalat sa buong paligid. Sa sandaling magkasagupaan ang kanilang mga sandata, nakalaban na sila ng hindi mabilang na beses. Ang magma mula sa bunganga ay nagsimulang tumalsik sa lahat ng dako, na may malakas na hangin na kumalat sa lahat ng dako. Dus! Matapos ang isa pang matalim na malakas na tunog, naghiwalay ang katawan ng dalawang tao sa isang iglap. Tumingin si Kuroki Kawasaki kay David, nagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahabang labanan, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkahapo si David, ngunit puno pa rin siya ng lakas at aura. At tumingin si David kay Kuroki Kawasaki, at mas malakas ang fighting spirit sa kanyang mga mata. Kung mas malakas ang kalaban, mas nasasabik si David. Sa pamamagitan ng isang malakas na kalaban, si David ay maaaring sumipsip ng higit na kapangyarihan. Sige, ituloy mo na. Hinawakan ni David ang dragon-slaying sword at malamig na ngumiti. Patuloy na tumaas ang fighting spirit sa kanyang katawan, at walang palatandaan ng panghihina. Ang dragon-slaying sword ay itinaas ng mataas, at pagkatapos ay ibinaba ang espada. Ang espadang ito ay aktwal na nagdala ng tunog ng mga kanta ng dragon, at ang enerhiya ng espada ay agad na nagbago sa isang gintong dragon na bumangon sa hangin at lumipad sa himpapawid. Nang makita ito, ang mukha ni Kuroki Kawasaki ay nagpakita ng hindi pa naganap na solemnidad. Ang samurai sword ay mabilis na nahulog mula sa kanyang kamay, at ang mga ilaw ng espada ay patuloy na tumama sa gintong dragon. Dus! Nagbanggaan muli ang sword chi at sword light. Naramdaman ni Kuroki Kawasaki ang isang malaking puwersang humaharang, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Ang samurai sword sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng tuluyan, na para bang natatakot siya sa gintong dragon sa kanyang harapan. Hindi tumigil si David, at ngayon ay nahuli na si Kuroki Kawasaki, ito na ang pagkakataon ni David. Nakita ko ang malamig na liwanag sa mga mata ni David na tumaas sa mga ulap, at ang espiritu ng pakikipaglaban ay nagngangalit. Fencing of the Nine Shadows, ang unang espada. Ang dragon-slaying sword ni David ay patuloy na kumikislap ng liwanag, na sinundan ng cyan light na nagliliyab mula sa dragon-slaying sword. Ang sinag ng liwanag na ito ay nagbagong anyo ng tao. Bagaman hindi ko makita ang hitsura, hindi ko matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ngunit malinaw na nakikita na ito ay tiyak na isang tao. Espiritu ng espada.
Nang makita ito ni David, may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang espiritu ng espada sa Dragon Slaying Sword ay nabuo na, at bagamat hindi pa ito lumalaki at tumatanda, maaari na itong lumabas mula sa espada. Kung ang espiritu ng Tayback sa wakas ay mahubog, si David ay magkakaroon ng isang makapangyarihang katulong sa kanyang tabi. Ang espiritu ng espada ay tumayo sa ibabaw ng gintong dragon at tumingin sa mga bayani ng may paghamak. Nang makita ito, mukhang madilim at nakakatakot si Kuroki Kawasaki. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Slaying Sword na nasa kamay ni David ay nakagawa na ng Sword Spirit, at ang Sword Spirit ay hindi pa nabubuo, at maaari na itong lumabas sa sword, at ang paghinga nito ay sobrang tyrannical. Nagsimulang dagdagan ni Kuroki Kawasaki ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, at ang samurai sword sa kanyang kamay ay nanginag, ngunit sinubukan ni Kuroki Kawasaki na kontrolin ito. Ang magma sa ilalim ng kanyang mga paa ay dahan-daang nagsimulang tumigas at naging itim habang si Kuroki Kawasaki ay sumisipsip ng maraming init. Ang espiritu ng espada ay sumakay sa isang gintong dragon at umungal patungo kay Kuroki Kawasaki. Si Kuroki Kawasaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya na kunin ito. Bang! Ang mga sinag ng liwanag ay sumilay, at ang katawan ni Kuroki Kawasaki ay napaatras muli ng ilang hakbang, at isang maliit na bitek ang lumitaw sa samurai sword sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, talagang natatakot si Kuroki Kawasaki. Bagamat patuloy na nakaka-absorb ng enerhiya si David, ang kanyang katawan ay tila may hindi mauubos na kapangyarihan. Kahit na patuloy na sumisipsip ng enerhiya si Kuroki Kawasaki, natalo siya ni David. Nang nag-iisip ng countermeasure si Kuroki Kawasaki, tumalon si David gamit ang isang espada at sinaksak ang sarili. Kumikislap ang asul na ilaw. Hindi niya binibigyan ng kahit katiting na pagkakataon si Kuroki Kawasaki na huminga, dahil bawat pahinga ay nagbibigay daan kay Kuroki Kawasaki na makakuha ng mas maraming enerhiya sa kanyang katawan. Hindi siya mabibigyan ni David ng pagkakataong iyon. Ang asul na ilaw ay kumislap, at si Kuroki Kawasaki ay hindi nang ahas na maging pabaya at inihagis ang kanyang kutsilyo upang salubungin siya muli. Isang malakas na pagsabog ang narinig, at muling napaatras ang katawan ni Kuroki Kawasaki. Ang kilos ni David ay mas mabilis kaysa sa isang galaw. Passive lang siyang batiin ni Kuroki Kawasaki. Ang enerhiya ng kanyang katawan ay kumukonsumo ng maraming enerhiya. Bagamat kaya niyang sumipsip ng init mula sa magma, mahirap itong ibalik kaagad. Si Kuroki Kawasaki ay may malamig na pawis sa kanyang noo, siya ay humihingal, at ang kanyang samurai sword ay puno ng mga hukay at butas. Nang makitang malapit na itong masira, ngunit walang ibang pagpipilian si Kuroki Kawasaki, at kailangan pa rin niyang umasa sa samurai sword na ito para kumapit. Si David ay lalong nasa sabik, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay patuloy na naglalabas, ang dragon na kristal sa kanyang dibdib ay nagniningning din, at ang kapangyarihan ng dragon ay patuloy na pinupuno ang katawan ni David. Nakita ni David na nasa dulo na ng labanan si Kuroki Kawasaki, kaya inalis niya ang Dragon Slaying Sword. Hindi niya gustong patayin si Kuroki Kawasaki, ngunit kunin ang kapangyarihan ni Kuroki Kawasaki. Alam ni Kuroki Kawasaki na ito na ang huling pagkakataon niya nang makita niyang inabandona ni David ang Dragon Slaying Sword. Shadow Slash. Sumabog si Kuroki Kawasaki sa kanyang huling lakas, ang kanyang mga mata ay mas pula, bigla niyang itinaas ang samurai sword sa kanyang kamay, at ang kanyang buong katawan at ang samurai sword ay halos magsanib sa isa. Ang sword glow ay tumaas sa langit, at ang puting espada na kumikinang ay lumabas pa sa bunganga, upang ang mga tao sa labas ng bunganga ay malinaw na makita ang nakakatakot na espada na kumikinang. Kaagad pagkatapos, lumabas si Kuroki Kawasaki, at ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nalaslas, at narito ang tagumpay o pagkatalo. Pagkaraang ibigay ni Kuroki Kawasaki ang suntok na ito, ang samurai sword sa kanyang kamay ay hindi na nakayanan, at ito ay nabasag ng ilang buhol sa isang iglap. Sa pagtingin sa samurai sword na may lamang hawakan na natitira, inihagis ni Kuroki Kawasaki ang hawakan sa kanyang kamay sa pagkalito. Gaano man ang suntok na ito ang huling pag-atake. Ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na ang kanyang sariling dagok ay maaaring direktang makasugat o makapatay kay David. Who knows? Sa harap ng huling suntok ni Kuroki Kawasaki, talagang natawa si David. Kaagad pagkatapos nitong tumusok, tanging isang muffled sound lang ang narinig, at ang buong kawalan ay nadurog sa isang black hole sa isang iglap. Bagamat hindi magagamit ni David ang batas ng kalawakan ngayon, hindi siya makakaasa sa sarili niyang lakas para biglang mapunit ang kawalan at pumunta saan man niya gusto.
Gayunpaman, kung gusto mong durugin ang isang walang laman na crack sa isang suntok, makakamit pa rin ito ni David. Agad na tumama sa void crack ang kutsilyo ni Kuroki Kawasaki at nawala ng walang bakas. Agad na nawala ang void crack, ngunit hindi nawala ang natitirang lakas ng suntok ni David. Malakas na nabangga ni Yue ang katawan ni Kuroki Kawasaki, at agad na lumipad palabas ang katawan ni Kuroki Kawasaki, bumagsak ng husto sa pader na bato, at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Mabilis na tumanda ang mukha ni Kuroki Kawasaki, at hindi nagtagal ay nagmukhang isang matandang lalaki, na may kulubot na mukha at mabagal na paghinga, na parang malapit ng mamatay. Walang ningning sa mga mata ni Kuroki Kawasaki, ngunit sa kanyang mga kamay sa lupa, patuloy na sinisipsip ni Kuroki Kawasaki ang init ng magma ng lupa sa kanyang katawan. Dahan daw ang naglakad si David patungo sa Kuroki Kawasaki, ngunit hindi gumalaw at hindi makagalaw si Kuroki Kawasaki. Sa puntong ito, ang kanyang katawan ay tumanda ng mabilis at wala ng lakas. Mamatay man ako, imposibleng ma-absorb mo ang kapangyarihan ko. Nakita ni Kuroki Kawasaki ang pagtatangka ni David at dahan daw ang sinabi. Kabanata 1777. Sa tingin mo may karapatan ka pa bang pumili? Isang ngiti ang ipinakita ni David. Ngayon si Kuroki Kawasaki ang karne sa cutting board, at makakain si David ng kahit anong gusto niya. Tutal, isa akong hakbang sa likod. Kung talagang mapapasok ko ang Diyos ng digmaan, hinding-hindi ka maaaring maging kalaban ko. Puno ng panghihinayang ang mukha ni Kuroki Kawasaki. Kung talagang malagpasan niya si Wu Sheng at maabot ang kaharian ni Wu Shen, tiyak na hindi niya kalaban si David. Bagamat si Toyotomi Hideyoshi at ang iba pa ay pawang mga Diyos ng digmaan, lahat sila ay isang labi lamang ng kaluluwa, at ang kanilang kapangyarihan ay lubhang hamina. Pero iba siya. Kung masisira niya ang Diyos ng digmaan, siya ay isang tunay na buhay na Diyos ng digmaan, ang pinakamataas na pag-iral ng tunay na mundo ng martial Dao. Sa mundo ng martial arts, ang pinakamataas na Diyos ng martial arts, walang mas mataas na mundo. Kahit na masira mo ang Diyos ng martial arts, ang resulta ay pareho. Walang pakialam ang tingin ni David, at hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa Kuroki Kawasaki. Mga mandirigma lang sila, at hindi nila naiintindihan kung ano ang hitsura ng mundo ni Shu Xianjia. Paano kung makamit mo ang Diyos ng digmaan? Sa katunayan, sa lihim na kaharian, ang kaharian ng kawalang kamatayan, ito ay hindi parehong walang halaga. Tumingin si Kuroki Kawasaki kay David, hindi niya maintindihan kung bakit kumpiyansa si David, ngunit alam niya na ang kanyang sariling lakas, huwag kailanman hayaang sipsipin ito ni David. Hindi nagtagal, nagpakawala si Kuroki Kawasaki ng isang matalim na dagandong, at ang espiritu sa loob ng kanyang katawan ay biglang sumugod palabas, na naging itim na usok at sinusubukang tumakas. Sa antas na ito, hanggat ang kaluluwa ay immortal, si Kuroki Kawasaki ay magkakaroon ng pagkakataon para sa muling pagkabuhay. At tumingin si David kay Kuroki Kawasaki, na gustong tumakas, at hindi maiwasang mapasinggal ng malamig. Tapos biglang bumuka yung bibig niya at bumantong hininga. Isang malaking puwersa ng pagsipsip ang agad na sumipsip ng kaluluwa ni Kuroki Kawasaki sa kanyang katawan. Ilang balat na lang ng Kuroki Kawasaki ang natitira, at sa ilalim ng nakakapasong magma, nagsimula itong magsunog. Mabilis itong naging abo. Ang numero 1 kampyon ng islang bansa ay muntik nang makalusot sa God of War na si Kuroki Kawasaki at nawala ng ganito. Walang bakas. Sa labas ng bunganga, lahat ay tumangala sa tuktok ng bunganga, at walang nang ahas na umakyat. Ngunit sa sandaling ito, walang tunog mula sa bunganga sa loob ng mahabang panahon. Tapos na ba ang laban? Sino sa wakas ang nanalo? Ngunit inakala ng lahat na ito ay Kuroki Kawasaki. Dahil si Kuroki Kawasaki ang unang tao sa isla na bansa at ang espiritual na haligi ng martial arts circle ng isla. Walang maniniwalang matatalo si Kuroki Kawasaki. Dapat tapos na, pwede nang kunin ang bangkay ni David. Napatingin si Muto Shinichi sa bunganga na matagal nang hindi gumagalaw at sinabing mabagal. Ngunit nang sila ay papasok na sa bunganga at ilabas ang bangkay ni David. Biglang, dahan-daang lumutang ang isang figure sa ibabaw ng bunganga. Nakita ko ang katawan ng figure na lumutang diretso sa bunganga at pagkatapos ay naglakad pababa ng hakbang-hakbang. Nang makita ng lahat ang figurang ito, lahat sila ay nagulat at namangha. Ito. Anong nangyayari? Si Muto Shinichi ay tumingin kay David na hindi makapaniwala at naglakad pababa, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Nasaan si Senior Kuroki Kawasaki? Paano siya pinalabas ni Senior Kuroki Kawasaki, bakit hindi niya pinatay? Hindi ba hihingi ng awa ang lalaking ito sa Senior Kuroki Kawasaki?
Maraming tao ang nagsalita sa pagkalito. At si Kazuo Koguchi lang ang tila nakaintindi ng kung ano-ano, at ang kanyang mukha ay naging mas pangit kaysa kumain ng tae. Dahan daw ang naglakad si David, at lahat ay sinasadyang sumuko. Chen. Mr. Chen, paano ang senior Kuroki Kawasaki? Tanong ng mag-asawang Motoshin kay David. Malamig na tiningnan ni David si Moto Shinichi, ngunit sa isang sulyap, naramdaman ni Moto Shinichi na lumubog ang bundok sa isang iglap, at lumuhad siya ng may kalambog. Wala na ang unang tao sa iyong isla na bansa. Sa hinaharap, maaari lamang magkaroon ng isang Diyos sa iyong isla na bansa, at iyon ay ako. Napakalma ng boses ni David, kahit napakagaan. Ngunit ang mga salitang ito ay maaaring talagang marinig ito ng lahat ng taga-isla. At sa sandaling ang mga salita ay bumagsak, si David ay sumambulat na may isang hindi mapapantayang malakas na pagpilit. Direktang tinakpan ng puwersang ito ang buong Mount Fuji, at naramdaman ng lahat ang presyon at bumagsak sa lupa nang hindi sinasadya. Kahit na hindi sila naniniwala sa espiritual na pagpapakain sa kanilang mga puso, kaya nawala sila sa ganitong paraan at maging ang kanilang buhay. Ngunit ngayon ay nakatayo si David sa kanilang harapan, na nagpapakita ng kamahalan na parang isang diwata, at kailangan niyang papaniwalaan sila. Maligayang pagdating Panginoong Diyos. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa karamihan. At ang taong ito ay si Kazuo Koguchi. Pinagtaksilan ni Kazuo Koguchi si David at sinabi kay Kazuo Watanabe ang maraming impormasyon. Ngayon hindi lamang sinira ni David ang 4 na dakilang dambana, ngunit pinatay din niya si Kuroki Kawasaki. Paano naman ang buong islang bansa, may iba pa bang kalaban si David? Upang mabuhay, maaari lamang subukan ni Kazuo Koguchi ang kanyang makakaya upang makuha ang pabor ni David. Sumigaw lang si Kazuo Koguchi, pero walang sumunod sa kanya at sumigaw. Kahit na pinatay ni David si Kuroki Kawasaki, magtatagal para tanggapin ng komunidad ng martial arts ng isla ang katotohanan ito. Bukod dito, kung gusto mong sumuko ang mga bansang isla sa mundo ng martial arts, kailangan mo rin ng paraan. Nang makita ni Kazuo Koguchi na walang sumusunod sa kanya, nakaramdam siya ng hiya at nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo. Sinulyapan lang ni David si Kazuo Koguchi, at pagkatapos ay tumingin kay Muto Shindao, kung may mga tao pa rin sa iyong isla na bansa na hindi nasisiyahan, maaari kang pumunta sa akin anumang oras, at mananatili ako dito ng ilang araw. Nang matapos magsalita si David, lumundag ang form ng kanyang katawan at lumutang pababa ng bundok. Sa pagtingin sa tumataas na figure ni David na parang isang agila, lahat ng tao sa mundo ng martial arts ng bansa ay nahulog sa pagmumuni-muni. Hanggang sa tuluyang mawala ang anyo ni David, malamig na tumingin ang mga mata ni Moto Shinichi kay Kazuo Koguchi. Walang kahihiyang taksil, ikinahihiya mo ang martial arts world ng aking isla na bansa, at ngayon ay ipagkakanulo kita hanggang kamatayan. Galit na galit si Moto Shin. Pagkatapos, ang lahat ng mga tao sa mundo ng martial arts ay dumagsa, at si Kazuo Koguchi ay labis na nalungkot na hindi siya nagsalita, at ang lahat ay dinurog ang buong tao sa isang misa. Ang balita ng pagpugot ni David Kuroki Kawasaki ay mabilis na sumabog sa isla na bansa. Bagaman sinubukan ng marami sa mundo ng martial arts ng isla ang kanilang makakaya upang harangan ang balita, wala itong silbi. Sa mundo ng martial arts ng Star Island, ang mga tao ay naging daga sa kalye, kinukutya at inabuso. Maraming mga nakababatang henerasyon sa mundo ng martial arts ng isla ang nanawagan para sa isang sama-samang pagsasahimpapawid upang saksihan ang mundo ng martial arts ng isla at ipaghiganti ang Kuroki Kawasaki. Gayunpaman, pinigilan silang lahat ni Moto Shinichi at ng nakatatandang henerasyon dahil alam nila na kapag umalis ang mga taong ito, walang ibang kahihinatnan kundi kamatayan. Bago si David, ang mga taong ito ay hindi man lang langgam. Sa pamumuno ni David, ang pamilya Watanabe ang naging pinakamaimpluwensyang pamilya sa buong kapuluan. Si Watanabe Fumi ay nagsimulang magtayo ng isang dambana para kay David, mga estatwa ng fashion, at pinapayagan ang mga mananampalataya na magsakripisyo at sumamba. At bagaman ang mundo ng martial arts ng isla na bansa ay walang mahanap na makakasupol kay David, walang sino man ang talagang nakompromiso. Hindi sila sumang-ayon kay David, at mas imposibleng sambahin si David bilang isang Diyos. Kung tutuusin, gaano man kalakas si David, taga-Daxia din siya, at dahil sa kakaibang kay-abangan ng mga taga-isla nila, tumangging yumuko ang mga taong ito sa mundo ng martial arts. Nagkulong si David sa isang silid at gumugol ng 3 araw upang gawing perpekto ang diwa ng Kuroki Kawasaki. Dahil dito,
Ang lakas ni David ay tumalon sa antas ng isang ikalimang ranggo na santo ng labanan, at ngayon ay tunay na kaharap ni David ang Diyos ng labanan, at hindi siya natatakot. Bukod dito, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay lumabas na sa kanyang katawan. Sa kalaunan, ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay maaaring labanan ang Battle Saint ng mag-isa. Guro, ngayon ay mayroon kang milyon-milyong mananampalataya sa isla na bansa, ngunit ang mga nasa isla ng mundo ng martial arts ay ayaw pa ring sumamba sa iyo. Nakita ni Watanabe Fumiya na natapos na ang paglilinang ni David, kaya nagulat siya sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala sa kanila, may sarili akong paraan. Nang matapos magsalita si David, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Sa pagtingin sa maliwanag na buwan sa kalangitan, tumalon si David, at ang buong tao ay tumalon ng daan-daang metro pataas, na parang tumalon siya sa buwan ng sabay-sabay. Nang makita ni Watanabe Fumiya ang eksenang ito, hindi niya napigil ang ibuka ang bibig at laking gulat niya. Gumawa si David ng ilang patayong pagtalon at maayos na nakarating sa gitna ng Zijing, isang napakarangyang palasyo. Kabanata 1778. Ito ang pinakamataas na lugar sa buong Zijing, at ito rin ang pinakamarangyang palasyo. Dahil narito ang pinakamataas na espiritual na pinuno ng buong isla na bansa, ang Land Emperor ng isla na bansa, si Yuzua. Sa sandaling ito, si Yuzua ay nasa harap ng bintana ng sala, hinahangaan ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Nitong mga nakaraang araw, medyo na-depressed din siya sa mga bagay sa martial arts world sa isla. Biglang napansin ni Yuzua na may nakatayo sa bubong ng palasyo. Hindi siya makapaniwala, hinubad niya ang salamin niya at pinunasan, saka pinagpatuloy ang pagsusuot nito at pinagmasdang mabuti. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang nakitang figure. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yuzua, alam niyang ito ang lugar na may pinakamahigpit na seguridad, paanong may makatatayo sa bubong. Dahil siguro sa kulang ang pahinga ko nitong mga araw na ito, malabo ang paningin ko. Hinawakan ni Yuzua ang kanyang iconic na bigot at pabalik na sa kanyang kwarto para matulog. Kailangan niyang matulog ng maaga, at nag-hallucination siya sa mga oras na ito. Ngunit nang lumingon si Yuzua, natigilan siya at nakatayo doon na walang imak. Dahil nakita niya ang isang binata na nakaupo sa kanyang sala, humihigop ng kanyang red wine. Sino ka? Takot na tanong ni Yuzua. Dapat alam mo na kung walang pahintulot niya, walang makapasok na outsider, not to mention na gabi pa, walang makapasok. Pero ngayon may nakaupo sa harap niya. Ang pangalan ko ay David. Marahang pinagpag ni David ang baso ng alak sa kanyang kamay, pagkatapos ay humigop, masarap ang alak. Nang marinig ni Yuzua ang salitang David, halatang nabigla ang kanyang katawan. Dahil alam niyang ang taong nagpabaligtad kamakailan sa buong isla ng martial arts world ay si David. Ikaw. Anong ginagawa mo dito sa akin? Sabi ni Yuzua habang papalapit, dahil may alarm. Walang silbi ang pagtaas ng alarma, hinahayaan lang ang mga gwardya na pumatay ng mas maraming tao. Pumunta lang ako para kausapin ka, hindi ako masama, relax. Bahagyang ngumiti si David, saka umupo. Sabi niya, umupo ka. Kung hindi mo alam, akulin mong si David ang kampiyon dito. Tumingin si Yuzua kay David at tuluyang binawi ang kamay niya sa alarm at maingat na umupo sa tapat ni David. Ano ang gusto mong pag-usapan natin? Tanong ni Yuzua sa mahinang boses. Alam ko ang katayuan at karapatan mo sa isla ng bansa. Ngayon gusto ko lang na ipag-utos mo na ang mga matitigas ang ulo sa mundo ng martial arts ng isla bansa ay panatilihin ang lahat ng aking mga idolo. Ngayong si Kuroki Kawasaki ay pinatay ko, maliban sa iyong isla na bansa. Kung sasambahin mo ako, maaari ka bang makahanap ng ibang tao? Malamig na sabi ni David. Nang marinig ito ni Yuzua, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, hindi ako nakikilahok sa mga gawain ng mundo ng martial arts. Karapatan nila ang pagpili ng mga naninirahan sa mundo ng martial arts. Ibig mong sabihin hindi ka nag-uutos. David bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Oo. Malakas na tumango si Yuzua, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nanginginig ng husto. Dahil hindi ka nagbibigay ng mga utos, wala akong pakialam kung ang iyong isla na bansa ay lumipat sa ibang emperador. Pagkatapos magsalita ni David, biglang huminto ang kanyang hininga. Kaagad pagkatapos, isang buhay na gintong dragon ang lumitaw sa likod ni David, ang maringil nitong figure ay patuloy na lumilipad sa himpapawid. Kahit na si Yuzua ay isang marangal na emperador, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Paano siya nakakita ng ganoong eksena?
Nakatingin sa gintong dragon na lumalangoy sa hangin, si Yuzua ay hindi nakaimik, ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig, at ang kanyang pantalon ay halos hindi umihi. Bagamat palagi niyang naririnig na ang mundo ng martial arts ay umunlad sa isang tiyak na antas at maaaring magpalapot ng gas sa isang Diyos, ngunit hindi pa niya ito nakita. Nang makitang ganito si David ngayon, ang buong tao ay natigilan. Dahil hindi ka sumasang-ayon, papatayin ko ang lahat sa mundo ng martial arts ng Sir Island at magiging emperador ng Sir Island. Muling tumaas ang aura ni David, at nakamamatay ang malaking tansong kampa ng mata ni Jinlong. Tingnan mo si Yuzua. Binuksan ni Jinlong ang kanyang dagwang bibig at sinugod sina Yuzua. Sa sobrang takot ni Yuzua ay agad siyang umihi at nagmamadaling sinabi, okay, makikinig ako sa iyo. Nang makita ito, ikinaway ni David ang kanyang kamay, at agad na umatras si Jinlong. Magre-recruit ako ngayon, at magpapadala ako ng isang tao na mag-aanunsyo nito bukas. Nanginginig si Yuzua at paniniguro ni David. Okay, sana hindi ka nagsinungaling sa akin, dahil alam mo kung saan nagtatapos ang pagsisinungaling. Sabi ni David, humupa ang kanyang paghinga, at ang gintong dragon ay nawala kaagad. Pagkatapos uminom ng red wine sa harap niya at tumingin sa full moon sa langit, lumutang ang katawan ni David. Tumingin si Yuzua kay David at lumutang ng ganito, at parang sayang ang seguridad ng kanyang palasyo, alam niyang kailangan niyang ilabas ang utos na ito. Walang paraan, ang mga taong iyon sa mundo ng martial arts ay hindi kasing husay ng iba, kahit na ang unang tao sa mundo ng martial arts, si Kuroki Kawasaki, ay pinatay, at walang sinuman sa mundo ng martial arts na makakalaban kay David. Kinuha ni Yuzua ang order at isinulat ito sa isang gabi. Alauna pa lang, may inutusan siyang mag-publish nito. Pagkatapos ng 3 shot sa araw, nagunat si David at nagising. Tuwang-tuwa si Watanabe Fumiya nang mahanap si David. Guru, Master, ito ay isang malaking kagalakan na kaganapan, ang emperador ay naglabas ng isang utos, at lahat ng tao sa mundo ng martial arts ay igagalang ang iyong idolo. Ang mga matitigas na lalaki sa mundo ng martial arts ay dapat na sumamba sa iyo bilang isang Diyos. Watanabe Fumiya sabi niya sa utos na binigay ni Yuzua. Sinulyapan lang ito ni David na walang kahit katiting na ekspresyon dahil alam na niya ang resulta. Watanabe Fumiya, ngayong naayos na ang mga gawain ng islang bansa, naniniwala ako na walang maglalakas loob na hawakan ang iyong pamilya Watanabe sa maikling panahon, at babalik din ako. Sabi ni David kay Watanabe Fumiya. Nang marinig ito ni Watanabe Fumiya, agad na lumala ang kanyang kalooban, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aatubili. Guro, tiyak na tutulungan kitang pangalagaan ang bansang isla, at magpapadala ako ng mga tao upang regular na ipadala sa iyo ang lahat ng mga mapagkukunan. Pero, parang may gagawin si Watanabe Fumiya kaya nahihiya siyang sabihin. Kung mayroon ka, sabihin mo. Sabi ni David. Master, nag-aral na si Yumiko sa Daxia, kaya sa pagkakataong ito sana makabalik na siya sa Daxia kasama si Master at makapagtapos ng pag-aaral. Kung gusto siya ng Master, maaari siyang laging nasa tabi ng Master. Sabi ni Watanabe Wengxiong. Bata pa si Yumiko at dapat magtapos ng pag-aaral. Tungkol naman sa serbisyo ko, mamaya ko na yan pag-usapan. Hindi nang ahas si David na bawiin si Yumiko para pagsilbihan siya. Kung alam ito ng mga kababaihan ng pamilya, magkakaroon sila ng masarap na prutas na makakain. Natagpuan ni David si Humas at dinala si Yumiko pabalik sa China. Lao Fan, bumalik ka sa amin, ano ang silbi kung mag-isa ka rito? Sabi ni Humazi kay Lao Fan. Don't go. I'm fine here. And after this time, I don't have to pretend to be unpredictable, kahit na mababa ang lakas ko, yung mga taong galing sa Island Country Martial Arts World will treat me like a champion. Ngayon ang mga Diyos na kanilang sinasamba ay aking mga kaibigan, at maaari ko itong ipagmalaki sa bansang isla ngayon. Sabi ni Lao Fan na may ngiti sa labi. Fan Lao, maraming salamat sa ilang araw sa isla na bansa. Malaki pa rin ang pasasalamat ni David kay Lao Fan. Kung hindi hiniling ni Lao Fan kay Watanabe Fumiya na kunin ang Fuji Snow Lotus, hindi sana masira ang kapangyarihan ni David. Sa Wusheng. Kung magkagayon ay hindi magkakaroon ng ganoong mga bagay mamaya, at ang kapangyarihan ni David ay hindi maaaring lumago ng ganoon kabila sa isla na bansa. Ano ang dapat ipagpasalamat, ngayon ay naging Diyos ka na ng bansang isla, at ang halaga ko ay tumaas kasabay ng pagtaas ng tubig. Bahagyang ngumiti si Lao Fan. Hindi nagtagal, sumakay si David at ang iba pa sa eroplano at lumipad pabalik ng China.
Sa eroplano, tumingin si David sa kanyang mga kamao. Sa pagkakataong ito, nang bumalik siya, gusto niyang ganap na sirain ang Demon Heart Sect. Kabanata 1779. Kyoto Airport. Alam ni Gullinger, Girazo at iba pa na babalik si David ngayon. Pagkatapos magbihis ng lahat, pumunta sila sa airport para makipagkita kay David. Maraming batang babae ang naghihintay sa labas ng paliparan, na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sa oras na ito, kasama rin nila si Georgia. Ngayon, espesyal din siyang nagbihis para pumili ng flax. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga figure ni na David at Humal sa airport, at dahan-dahan silang lumabas. Nang makita si David at ang iba pa na bumababa sa eroplano, ang mga babaeng ito ay dumagsa lahat. Ngunit nang makita nilang nasa likod ni David ang isang bata at napakagandang babae, lahat sila ay namangha. Hindi ko inaasahan na dadating ka para kunin ako. Bahagyang ngumiti si David nang makita niya si Gullinger at ang iba pa. Ilang mga babae ang hindi pinansin si David ngunit nakatitig kay Yumiko sa likod ni David. Oh, Yumiko, mag-taxi ka na lang papuntang school, hindi kita papaalisin. Sabi ni David nang makita niya si Gullinger at ang iba ay laging nakatitig kay Yumiko. Sige master, pag may time ako pwede ba kitang maglaro? Bahagyang ngumiti si Yumiko. Ah, ito. Okay lang ba? Parang nagulat si David sa tanong ni Yumiko. Palm master ho. Kinawian ni Yumiko ang kamay niya, saka sumakay ng taxi at umalis. Pagkaalis ni Yumiko, tinitigan ni na Gullinger at Shaolan si David. David, lalo kang gumaganda. No wonder pumunta ka sa Island Country. Noong pumunta ka sa Island Country, naglaro itong maid. Galit na tanong ni Shaolan. Ano bang pinagsasabi mo, mali ang pagkakaintindi mo, hayaan mo akong magpaliwanag sa'yo. Alam ni David na mali ang pagkakaintindi ng mga taong ito. Ano ang hindi pagkakaunawaan, bumalik at magpaliwanag. Nagsalita si Girazo. Nang ibukan ng panganay na kapatid na babae na si Girazo ang kanyang bibig, ilang batang babae ang direktang kinokontrol si David at itinulak siya sa kotse. Nang makitang ganoon si David, humagalpak ng tawa si Humazi. Lumapit si Georgie para banggitin ang tenga ni Humaz at sinabing, pumunta ka sa isla ng bansa, hindi ka ba nagkagulo? Alam kong hindi tapat ang mga babae sa isla. Hindi, talagang hindi, pangako. Humazi hehing ngumiti, tapos kinuha si Georgie at umalis. Gabi na. Natagpuan ni David si Humaz at tatanungin sana si Georgie kung paano umuusad ang paghahanap ng Demon Heart Sect sa Secret Realm sa panahong ito. Ngunit nang dumating si David sa silid ni Humaz, narinig niya ang ilang hindi maipaliwanag na tunog mula sa loob. Natahimik si David saglit, isang sigarilyo lang ang nagagawa niya at maghintay. Pagkalipas ng kalahating oras, unti-unting nawala ang tunog mula sa silid ni Humezen. Nang buksan ni Humazi ang pinto at nakita si David na nakatayo sa pintuan, hindi niya napigil ang sabihin, David, bakit ka nandito? Kailan ka dumating? Kalahating oras na ako dito. Si David ay maputi. Tingnan mo ang linan. Ngumiti si Humazi at inanyayahan si David sa silid. Sa sandaling ito, nagbihis din si Georgia at binati si David nang namumula ang mukha. Georgia, kumusta ka sa lihim na kaharian ng Demon Heart Sect? Diretsong tanong ni David. Mr. Chen, nahanap ko na ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect, ngunit hindi ko alam kung nakakulong ang iyong kasintahan. Hindi ako nang ahas na buksan ito ng Mad-Alien kapag wala ka rito. Sabi ni Georgia. Saan? Excited na sabi ni David. Nasa likod bahay ng Martial Arts Alliance. Doon mismo ang pasukan sa Secret Realm na ito. Inutusan ko si Long Xingshu na magpadala ng magbabantay dito. Ngunit wala pa akong nakikitang lumabas sa pasukan na iyon sa mga araw na ito, hindi ko alam. Inabando na ba ang lihim na kaharian na ito o may ibang daan palabas? Sabi ni Georgia. Let's go. Dalhin mo ako para makita. Naiinip na tumayo si David at gustong tingnan. David, gabi na. Ano pa ang makikita mo? Bukas na lang natin pag-usapan. Walang takasan sa Secret Realm. Kung talagang Secret Realm ng Demon Heart Sect, kailangan nating magplano ng mabuti at hindi pwedeng maging walang ingat. Humazi alam kong sabik si David na iligtas ang mga tao, ngunit hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat. Tumango si David, alam din niyang masyado siyang naiinip. Pagkatapos makipag-chat kay Georgie para sa ilang mga salita, umalis si David. Dahil alam niyang kababalik lang ni Humazi, at tinatayang hindi siya matutulog ngayong gabi.
Pagkalabas ng apartment ni Humos, binalak ni David na bumalik sa Longmen, ngunit 2 hakbang lang ang ginawa niya nang makilala niya si Xing Jun. Kapitan Xing, ano ang iyong pinsala? Mabilis na tanong ni David nang makitang si Xing Jun iyon. Matagal na, at ngayon mas malakas na ako kaysa dati. 2 beses ibinayo ni Xing Jun ang kanyang kamao. Gabi na, anong ginagawa mo dito? Tanong ni David. Siyempre pumunta ako para makita ka. Alam ni Mr. Shi na nakabalik ka, at nag-organisa siya ng isang espesyal na party para imbitahan ka sa hapunan. Masasabi ko sa iyo na ikaw ang unang taong maimbitahan ni Mr. Shi sa hapunan ng mag-isa. Masayang masaya si Mr. Shi sa pagkakataong ito, hindi mo ba alam, nang mabalitaan niyang palihim kang pumunta sa isla ng bansa para mag-higanti, nag-alala si Mr. Shi. Mamaya, pinaandar ni Mr. Shi ang sekretong tauhan na nasa isla ng maraming taon, ibig sabihin, para tulungan ka. Bulong ni Xing Jun kay David. Magde-deploy ba tayo ng mga secret personnel? Sino? Natigilan si David at bahagyang sumimangot. Noong nasa isla siya, parang walang tumulong sa kanya. Sa sandaling ito, biglang naalala ni David ang taong si Lao Fan. Bagamat si Lao Fan ay isang mabuting kaibigan ni Humos, naramdaman ni David sa simula pa lang na si Lao Fan ay nag-aalaga sa kanya. Kasama ang sitwasyon ng islang bansa na ipinakilala sa kanya ni Lao Fan sa simula, at ang katotohanang pinilit niya si Watanabe Fumiya na ibigay ang Snow Lotus, ngunit ang Snow Lotus na ibinigay ni Lao Fan kay David. Dapat alam mo na sina David at Lao Fan ay nagkataon. Bagamat sinabi ni Lao Fan na binayaran niya si David para bumili ng alak, walang sino man ang magbabayad ng ganoong kaalagang bagay. Gumawa si David ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng pag-asa sa Snow Lotus. At kalaunan ay nakipag-away si David kay Kuroki Kawasaki, at direktang nagtanong si Lao Fan tungkol sa balita ni Kuroki Kawasaki. Gusto mo bang malaman kung anong karakter si Kuroki Kawasaki? Ganoon ba kadaling malaman ang kanyang confidential na impormasyon? Bukod dito, sa pagkakataong ito ay inimbitahan ni Humozi si Lao Fan na bumalik sa China, ngunit si Lao Fan ay tumakas at hindi na bumalik. Sa gayong mga pagtatanghal, biglang naramdaman ni David na ang matandang fan na ito ay marahil ang taong palihim na ina-activate ni Mr. Shi. Kung hindi, umaasa lamang sa relasyon ni Lao Fan at Humos, hindi kailangang tulungan ni Lao Fan ang kanyang sarili na ganito. Hindi ko alam kung sino itong sikretong tao. Kung gusto mong malaman, tanungin mo ng personal si Mr. Shilta. Pagkatapos magsalita ni Xing Jun, tumalikod siya at naglakad pasulong, habang si David ay nakasunod na malapit sa likuran. Sa sandaling ito, maliwanag ang mga ilaw sa Kyoto Dharma Protectorate. May napaka-generous na dining table sa lobby, umupo muna si Mr. Shi ng tahimik, magalang. Nang pumasok si David sa hallway, bahagyang ngumiti si Mr. Shi, maupo ka. Tumango si David at umupo sa tapat ni Mr. Shi. Nakatitig ang mga mata ni Mr. Shi kay David, ngunit medyo hindi komportable si David. Ang iyong mga kakayahan at tapang ay talagang lumampas sa aking mga inaasahan. Napakabilis na lumaki ang iyong lakas sa mga araw na ito, hindi ko maisip. At ang tapang mo, tumakbo ka talaga mag-isa. Ang islang bansa ay naging Diyos ng buong isla, at nangangahas itong pumasok sa palasyo ng emperador sa gabi. Hindi nakita. Dahan daw ang sabi ni Mr. Shi. Actually, ayoko, pero pagkatapos ng paghihiganti, ayaw akong umalis ng mga taga-isla, kaya ilang araw lang ako makakapaglaro sa kanila. Napangiti si David nang walang magawa. Hahaha, tingnan mo ang mura at ang ganda mo. Okay, let's start eating. I made a special good wine today. Sabi ni Mr. Shi na ikinaway ang palad, agad na lumipad papunta kay David ang baso ng alak na nasa harapan niya. Inabot ni David para kunin ito, ngunit naramdaman niyang namamanhid ang kamay niya at halos mabitawan ito. Gulat na tiningnan ni David si Mr. Shi, alam niyang isa na siyang 5th rank Martial Saint at ang kanyang tunay na lakas ay maihahambing sa rurok ng isang Martial Saint. Pero ayaw niyang suluhin ang tasa na ibinato ni Mr. Shi, magpapamanhid ito ng kamay. Kabanata 1780. Ibuhos mo ang alak mo. Sabi ni Mr. Shi. Nawala ang gulat ni David at saka nagsali ng isang baso ng alak. Nagsimulang mag-inuman at magkwentuhan ang dalawa habang umiinom. Hindi ba masarap sa pakiramdam na sirain ang dambana ng Sir Island at maging isang Diyos sa puso ng mga tao ng Sir Island? Tanong ni Mr. Shi. Hindi nagsalita si David, tumango lang. Siya ay talagang cool sa kanyang puso, at sa sandaling ito ay sumabog ang kanyang kumpiyansa. Pakiramdam niya ay kayang ganap na sirain ang kanyang kasalukuyang lakas ang Demon Heart Sect na iyon.
Nang makitang ganito si David, bahagyang ngumiti si Mr. Shi, ngunit gusto kong sabihin sa iyo na kahit na maaari mo nang kontrolin ang buong mundo ng martial arts, ito ay walang espesyal dahil ang mga taong ito sa mundo ng martial arts ay hindi kailanman siniseryoso. Ang lihim na kaharian mayroong hindi mabilang na mga master dito, kahit na ang mga puwersa sa likod ng Martial Dao Alliance ay hindi kailanman magiging kasing hirap gaya ng nakikita mo. Mahaba pa ang daan mo, napakahaba. Dahan daw ang sinabi ni Mr. Shi, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas marangal din. Tumingin si David kay Mr. Shi, parati niyang nararamdaman na hindi pa talaga siya tumitingin kay Mr. Shi ng napakatagal. Kasama ang lakas ni Mr. Shi, hindi ito naiintindihan ni David ngayon. Mr. Shi, kilala mo ba ang langit at sangkatauhan? Sa sandaling ito, naalala ni David ang langit at sangkatauhan na sinabi sa kanya ni Gorfind. Hindi man lang alam ni David kung ano ang langit at ang kaharian ng tao. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa langit at sa mundo ng mga tao? Bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Shi. Sinabi ni David kay Mr. Shi ang nangyari sa Ponglei Island. Nang marinig niya iyon ni Gorfind, halatang mas kalmado ang mukha ni Mr. Shi. Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo na mayroong hindi mabilang na mga mundo sa buong panahon at espasyo, ngunit dahil sila ay nasa magkaibang sukat ng oras at espasyo, hindi nila ito maramdaman. Katulad mo ngayon. Ang natagpuang lihim na kaharian ay karaniwan, kahit na sila ay nasa parehong oras at espasyo, ngunit kakaunti ang hindi nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng lihim na kaharian. At ang mundong ito ay isa ring mundo, ngunit hindi na ito kapareho ng dimensyon ng kasalukuyang mundo. Naghihintay para sa iyo. Kapag ang puwersa ay tunay na may kakayahang maglakbay sa oras at espasyo, maaari kang pumunta sa ibang mga mundo kung gusto mo. Ipinaliwanag ni Mr. Shi kay David. Nagtatakang tumingin si David kay Mr. Shi. Nagtaka siya kung paano ito nalaman ni Mr. Shi. Pagkatapos kumain, nang umalis si David, maraming masalimuot na damdamin sa kanyang puso. Sa orihinal, nakuha niya ang kapangyarihan ng maraming martial saint sa isla na bansa, at naabot na niya ang ikalimang ranggo ng martial saint. Ang gayong hindi magagapi na pag-iral sa buong mundo ng martial Dao ay nagpakalma kay David sa ilang mga lawak, kaya naisipan niyang bumalik sa bansa. Ang unang bagay ay sirain ang Demon Heart Sect. Ngunit ngayon, nakikinig sa mga salita ni Mr. Shi, at idinagdag na ang mga kamay ni Mr. Shi ay namamanhid ng casual niyang iwinagayway ang kanyang baso ng alak sa simula, napagtanto ni David na ang kanyang kakayahan ay hindi pa umabot sa pangungutya ng iba. Ngayong gabi, maraming iniisip si David, at lalo niyang napagtanto na obsession pa rin ang pagkakakilanlan ni Mr. Shi. Kinaumagahan. Hinanap ni Humazi at Jojie si David. Dumating ang tatlo sa dating site ng dating Kyoto Martial Arts Association. Sa kasalukuyan, ito ay naging lugar ng longmen, at may mga disipulong longmen na nagbabantay sa pinto. Nang makita si David na paparating, ang mga disipulo ay tumayo at sumigaw ng malakas, "Hoy, Sect Master!" Bahagyang tumango si David at saka pumasok. Kuya David. Nang makita si David na paparating, nagmadali si Long Xingshu na salubungin siya. Paano ba? Wala namang mali dito sa mga araw na ito, di ba? Tanong ni David. Hindi, pagkatapos sabihin sa akin ni Miss Joe na magpadala ng mas maraming staff, tiningnan ko ito at wala akong napansin na kakaiba. Sabi ni Long Xingshu. Well, dalhin mo kami para makita. Sabi ni David. Dinala ni Long Xingshu si David at ang iba pa sa likod bahay. Sa orihinal, ito ang piitan ng Martial Arts Alliance, ngunit pagkatapos na sirain ni David ang Martial Arts Alliance, walang piitan dito. Tumingin si David kay Jojie, at dahan-daang itinaas ni Jojie ang kanyang kamay, na parang may nararamdaman siya. Hindi nagtagal, huminto ang kanyang mga palad sa hangin, at pagkatapos ay kumislap ang liwanag sa kanyang mga palad. Miss Joe? Ito ba ang pasukan sa Secret Realm? Tanong ni David nang hindi gumalaw si Jojie. Tumango si Jojie. Oo, narito na ang pasukan sa lihim na mundo, at natitiyak kong ito ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect, dahil ang hininga sa pasukan ay halos kapareho ng ating Demon Spirit Sect. Agad na natuwa si David nang marinig ito, pagkatapos ay buksan mo ito ng mabilis. Nang marinig ito ni Jojie, ang liwanag sa kanyang palad ay kumikislap ng mas maliwanag, at nagsimula siyang bigkasan ng mga salita na parang binibigkas niya ang isang inkantasyon. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang itim na butas sa kawalan, at pagkatapos ay lumaki ang itim na butas. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni David sa pananibik, at hindi na siya makapaghintay na tumalon patungo sa black hole. Oh!
Nang malapit ng madaanan ni David ang black hole, biglang parang tinamaan ng napakalaking puwersa ang kanyang katawan at diretso itong tumalbog palabas. Tumingin si David kay Georgia na may pagtataka na ekspresyon, at sa sandaling ito, nakasimangot din si Georgia at sinabing, bagaman ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect na ito ay katulad ng sa atin, nagdagdag lang sila ng dagdag na spell, na parang isang pinto. Parang nagdagdag sila ng dagdag na lock. Kahit kaya kung buksan ang lock, hindi ko mabuksan ang sobrang lock. Ipinaliwanag ni Georgia kay David. Nang marinig ito ni David, sumimangot siya. Malinaw na nag-iingat ang Demon Heart Sect. Alam niyang tiyak na gagamitin ni David ang kanyang relasyon sa Demon Spirit Sect para buksan ang kanilang lihim na kaharian, kaya nagdagdag siya ng dagdag na spell sa pasukan ng Secret Realm. Sa pagtingin sa lihim na kaharian na napakalapit, alam ni David na narito ngayon si Sonya at hindi na kayang pigilan ang kanyang panloob na galit. Nagsimulang tumaas ang aura ni David, at ang gintong liwanag ay kumislap sa itaas ng kanyang mga kamao. David. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Humazi. Ngunit sa pagkakataong ito ang mga mata ni David ay nagsimulang mapuno at naging pula. Nakakahiya naman sa akin. Sinuntok ni David ang pasukan sa lihim na kaharian. Nabasag ng suntok na ito ang kawalan sa isang iglap, at nagkaroon ng tunog ng pagkabasag ng void. Isang dagandong na tunog ang umalingaw-ngaw na parang kulog, umaalingaw-ngaw sa buong kabisera. Ang suntok ni David, natatakot akong mapatag niya ang bundok. Ang kakaiba ay ang suntok ni David ay tumama sa itim na butas sa pasukan ng lihim na kaharian, ngunit wala man lang kumaway. Nawala sa isang iglap ang walang katulad na malakas na suntok, na para bang nilamon ito ng black hole. Nang makita ito, naghagis si David ng isa pang suntok, at ang bawat suntok ay medyo mas malakas. Matapos ang 12-dosenang sunod-sunod na suntok, puno na ng pawis ang noo ni David, ngunit ang pasukan sa lihim na kaharian sa kanyang harapan ay hindi nagbago. Napabuntong hininga si David at walang magawang tumingin sa pasukan sa lihim na kaharian sa harapan niya. Mr. Chen, walang kwenta. Kahit gaano kakalakas, hindi mo masisira ang pasukan sa lihim na mundong ito. Dahil ang pagpasok sa lihim na mundong ito ay hindi isang tunay na bagay, ito ay tulad ng isang bitek sa oras at espasyo, kaya ang iyong lakas ay mahalaga. Hindi ito magdudulot ng anumang pinsala. Hinikayat ni Georgia si David. Then what should I do? What should I do? Panoorin mo na lang si Yuki na nagdurusa sa loob. Medyo nasisire si David. Bagamat mayroon na siyang lakas na tulad ng isang santo ng labanan sa ikalimang ranggo, kapag nakaharap sa lihim na kaharian, wala pa rin siyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito si David ay dumanas ng matinding dagok. Punong-puno siya ng kumpiyansa noong una, ngunit ngayon ay wala na. Mr. Chen? Kung gusto mong buksan ang Secret Realm, hindi imposible, pero... Tumigil sa pagsasalita si Georgia. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen. Ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.